inflammation? Inflation po. Inflation. Inflation po. Okay. Kala ko kung ano inflammation. Natanong ko sana, alin yung namamaga? Wala namang ibang pagsabay sa inflation kundi aayusin mo buhay mo eh. 'Di ba? Yung 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunin mo ng gusto hanggang sa marating mo eksakto yung buhay na gusto mo. Ano pa ba naman gusto mo? Eh yan tungkol sa inflation na pagtataas ng bilihin, lagi naman nagtataas ang bilihin, kailan ba naman nagmura? 'Di ba? Kailan ba naman nagmura bilihin? Eh mula pagkabata natin, nirereklamo na ng mga magulang natin yan, mataas ang bilihin eh. 'Di ba? O, so ngayon, anong gagawin mo? Eh di damihan mo kinikita mo. Gandahan mo buhay mo, lupitan mo ng husto, tindihan mo ng husto hanggang sa makarating ka doon sa eksaktong buhay na hinahabol mo. Madali. Pero po problemahin pa yung putang inang inflation yan. Hindi naman natin lahat naiintindihan kung ano yan. Basta ang alam lang natin tungkol dyan, napaka-basic, tumataas ang presyo ng bilihin. O eh, kailan ba naman nagmura ang presyo ng bilihin? Kailan ba naman nagmura ang presyo ng bilihin? Ang sikreto dyan, naayusin mo ang sarili mo. O, tingnan mo, pansinin mo ha. Eto, pinakamagandang halimbawa. Ang assignment dito, kailangan lagi kayong may tagtatatlong tanong. Isang piraso lang ang gumawa. Tingnan mo, wala nang iba. Diba? So, ano kaya na ibig sabihin? Mismong assignment mo na napaka-basic, di mo pa ginawa. Ayan, ngayon, kanya-kanyang angatan na sila. Oh. Sige, kanya-kanyang raise hands na. Ito kasi problema. Ito problema. Uulitin ko, ito problema. Minsan, mismong mga presidente, tamad. Trabaho nila yan eh. Diba? Trabaho nila yan, napasipagin kayo. O paano ngayon sisipag yung mga tao pag mismo mga presidente? Tamad. Dapat nga unang nagtatanong, mga presidente, pagkatapos ng mga presidente, tsaka ang mga member. Napag-usapan na natin yan sa officers meeting eh. Diba? O ano ngayon na ibig sabihin? Mismong presidente, di ginawa yung trabaho nila. Gano'n kasimple. Okay, so, next tayo. Follow up, baka meron pa. Okay na po ako, sir. Thank you po. Sige. Renzi, Bulacan, go. Tanong lang po ako. Tama na. Ano ko lang to, follow up ko lang to. Paalala ko lang sa inyo, hindi ang konsepto ng pagtatanong, hindi mo alam ang sagot. Hindi ganun. Hindi. Dalawa yan. Diba? So, pwede mo sabihin tatlo. Pwedeng hindi mo alam yung sagot, pwede rin namang gusto mo lang makarinig ng ibang point of view, o pwede rin namang hinahasa mo ang isip mo sa paraang patanong. Dahil napakadaling magbulalas ng kung ano-ano. Kay katalinuhan yan o katangahan yan madali. Pero mas mahirap magtanong kaysa magbulalas ng kahit na anong laman ng kokote mo. Mahirap magtanong. Kung hindi nyo napapansin, tinan mo, iilang piraso lang tatanong. Bakit? Kasi iilang piraso lang gumagamit na utak nila. Yan din ang dahilan kung bakit hindi tayo halos makatutol-tutol sa gobyerno natin. Bakit? Kasi halos walang nagtatanong. Walang sapat na puwersang nagtatanong eh. Nasaan ang pera ng taong bayan? Nasaan ang perang galing sa flood control? Nasaan si Saldico? Ano na nangyari? Bakit walang balita tungkol dun sa mga dapat na kinakasuhan ng mga politiko? Anong balita? Bakit wala? Walang sapat na nagtatanong. Ano ngayon na nangyayari? Ang nangyayari, tayong mga Pilipino, binobobo ng mga politiko. Hindi ba halatang binobobo tayo? Hindi nila binubuksan yung anong tawag dito? Linya ng gobyerno para makapagtanong tayo kung ano na ba nangyayari dyan sa mga kaputang inang nangyayari dyan sa ibabaw. 'Di ba? Walang balita ron sa pondo ng flood control. Tapos makikita mo kung ano na lang yung pinagbabalita ng mga bagay na bagong balita na, tapos nakakalimutan na kung nasa si Saldico. Asa si Saldico? Ilitaw niyo yung tropa ko. Nasa na yung tropa ko? Ilitaw niyo yan. Meron kasi kung in case may, just for context. Meron akong iPhone. Diba? Tapos sa iPhone na yun, meron dong panggawa ng sticker. Hindi ko alam kung paano lumitaw dun sa panggawa ng sticker yung mukha ni Saldico. Tapos minsan may mga pagkakataon, pag natutuwa ako, sinasad ko yung sticker ng mukha ni Saldico, nakasimangot. Hindi ko rin alam paano lumitaw yun dun eh. Hindi naman ako gumawa nun eh. Basta may lumitaw dun sa listahan ng mga sticker, mukha ni Saldico nakasimangot. Anyway, sige, go Renzi. Tanong ko lang po yun. Paano po mabuksan ng isip ng isang tao para po makapasok sa... Para masabi mo po yung mga gusto mo rin pong sabihin na nasa isip mo. Kailangan mong magtanong. Para mabuksan ang isip mo, kailangan mo magtanong.
At sa umpisa, mga bobong tanong muna yan. Kasi gano'n naman lagi eh. Tingnan mo, pansinin mo, noong mga panahong bata pa tayo, tanong tayo ng tanong. Ang problema habang tumatanda tayo, hindi na tayo nagiging mapagtanong. Hindi na tayo nagiging mausisa. Ano nangyayari? Umaasa na lang tayo. Tapos nagdudunong-dunungan na alam natin lahat ng bagay. Tingnan mo, pag binalik mo yung panahon na nagtatanong tayo na parang katulad ng mga bata, tingnan mo, pansinin mo, lalo tayong tatalino. Tapos mabubuksan yung isip mo dun sa daming iba't ibang mga bagay na merong ideology ang mundo. Bawa, tingnan mo, sipin mo lang yung konsepto na to, di ba? So sino sa inyo yung gustong yumaman? Taas ang kamay. O, tingnan mo, pag gustong yumaman, nagtataas ang kamay. Pero pag nagtatanong, walang may gusto. O, tamo? Yan eksakto problema. Pwede mo namang itanong eksakto eh. Ano ba ginagawa mo? Tapos, paano ba kaya yaman dyan sa bagay na ginagawa mo na yan? Diba? Minsan, ang kailangan mo lang, point of view lang ng ibang tao eh. Minsan, alam mo naman ako ano gagawin. Kailangan mo lang marinig galing sa bibig ng ibang tao para magsimula ka ng kumilos. Diretsahan lang. Diba? Tinan mo, pag tinanong, sinong gusto yumaman? Lahat kayo nagtaasan ng kamay. Pero sinong gustong magtanong? Ilang piraso. Ba't nagkaganon? Kasi nga, nagdudunong-dunungan na lang tayo. Pero tingnan mo, hindi mo alam kung gaano karaming pinto ng karunungan na mabubuksan sa'yo kapag mapagtanong ka. Pag mapagtanong ka. Pero, kapag nag-a-assume ka na lang at nagkukunyaring alam mo lahat ng bagay, ang sabi ni Solomon, lalong may pag-asa pa sa isang mangmang kaysa sa isang taong pantas sa kanyang sarili. Mas may pag-asa pa sa bobo, mas may pag-asa pa sa tanga kaysa sa taong dunung-dunungan na pakaramdam niya alam niya lahat ng bagay. Kaya hindi na yung papansin, tinan mo, hindi nyo napapansin. Minsan every now and then, doon sa loob ng GC natin, ako mismo nagtatanong. Kahit kalokohan tanong lang, tinan mo, ako nagtatanong din ako. Hindi nyo napansin yun. Ako na to ha, na pwede naman ako mag-chat GPT, na pwede naman kunin ko sa mga libro yung mga sagot, pero tinan mo, paminsan-minsan nagtatanong pa rin ako sa inyo. Bakit? Kasi baka may insight kayo na hindi ko alam. Baka may maidagdag kayong idea dun sa bagay na alam ko naman na. Kahit alam mo na, minsan makakakita ka pa ng ibang idea ng ibang tao na hindi mo napansin yung angulo na yun. Tapos yung angulo na yun, mapapakinabangan mo pala sa iba-ibang bagay. Hindi lang dun sa isang pirasong bagay na itinanong mo. Ngayon, lalawak ngayon ng utak mo pag mapagtanong ka. Pero pag asumero kang alam mo na lahat ng bagay, if you're not growing, you're dying. Always think that you're green, because the sooner that you think that you're already ripe, then the next process is to rot. Lagi mong iisiping bubot ka pa, hilaw ka pa. Kasi pag inisip mong hinog ka na, ang kasunod nun, kabulukan. At maraming tao iniisip nila, hinog na sila. Follow-up question, brother. Pag kami naman po kuya, di ba halimbawa po, may kausap kang tao na mataas, tapos po, gusto mo pong pag-usap sa kanya kung sino ka umalaw sa bahay nyo nang hindi po hindi po mataas ang tingin po sa kanya. Parehas lang po. Kaso nga lang ang problema po, kinakabahan ka, ganun, pakiramdam po, na hindi po explain yung pakiramdam mo na sabi mo po yung gusto mo pong sabihin. Paano po ba yung ganun? May problema kasi dun. Ang gusto mo kasi magkwento kung paano ka gumalaw sa bahay. Ang tanong, gusto bang malaman nung taong kausap mong tinatawag mong mataas na tao kung paano ka gumalaw sa bahay? 'Di ba? Kailangan may value ka na maibibigay dun sa kabilang panig. Doon sa tinatawag mo, ang tawag mo mataas na tao. Pag mataas na tao, hindi interesadong malaman niya kung paano ka gumalaw sa loob ng bahay, walang pakialam sa'yo. Yan, ano ka? Alam mo, diretso, ang pinakamagandang paraan para i-approach yung tinatawag mo, ikaw ang may sabi nun mataas na tao, sabi mo, ang pinakamagandang approach, magtanong ka.
Lalo na dun sa bagay na expertise ng tao na yun dahil gustong-gusto ng mga importanteng tao na tinatanong sila. Pero walang importanteng tao na may gusto na kinikwentuhan sila ng kung paano ka gumalaw sa loob ng bahay, lalo kung di ko naman niya kilala. Mas importanteng magtanong. Mas importanteng makinig. Bakit? Kasi mutual yan eh. Hindi ka magkakamali ron. Hindi ka magkakamali ron. Bakit? Kasi tinan mo, isipin mo ta. Halimbawa, ikaw yung mataas sa tao. Gusto mo bang kinikwentuhan kita ng mga bagay tungkol sa akin, hindi mo naman ako kilala? Hindi naman ako importante. Ikaw importante. Ako hindi. Ako ordinary lang. Kahit sino pwedeng pumalit sa kahit na anong trabaho na meron ako. Pero ikaw, sobrang importante mo, mahihirapan ang kahit na sino na humanap ng kapalit mo kapag ka nawala ka sa posisyon mo. Gugustuhin mo ba malaman yung kwento ko? Obviously hindi. Bakit? Wala mang pakinabang sa iyo ni. Ordinary lang yung kwento ko eh. Ito may pakinabang sa'yo. Pag tinanong kita, ng bagay na may kinalaman dun sa kung saan kang bagay magaling. Bakit? Kasi ang gusto ng tao, kapag magaling na siya sa isang bagay, gusto niya nagtuturo. Yun ang gusto ng mga importanteng tao. Yung mga magagaling. Ang gusto nila nagtuturo sa susunod na lahi. Yan naman, nakita nyo si Flash Ilorde, diba? So, sa mga nahirapan ako sabihin sa mga may edad na. Takinang yan. Kasi madadamay ako eh. Kilala nyo si Flash Ilorde? Sino rito nakakakilala kay Flash Ilorde? Taas nga kamay. Boss, siya ba yun si Boy Bata? Hindi. Hindi. Si Flash Ilorde, boksingero yun. Boxer. Oh. Si Flash Ilorde, boxer. Ayan, oh. Yeah, at least hindi ako nag-iisa. Tangina ng mga iba rito, nagpapanggap kayong batang-bata, oh. Tangina niya, ah. Boksingero yun, si Flash Ilorde. Tinan mo, pansinin mo. So, de boksingero siya. Paglipas ng panahon, nagtayo siya ng sarili niyang gym, ang tawag Ilorde Gym. Tinan mo, si Pacquiao eventually, kung wala pang Pacquiao Gym, magkakaroon ng Pacquiao Gym yan, imposibleng hindi. Bakit? Kasi yung mga importanteng tao gusto na nilang ipinapasa yung karunungan nila sa ibang tao. Gusto na nilang nakikitang yung ibang tao naman na nagiging magaling dun sa kung saan mang larangan na minsang panahong sobrang galing nila. Gustong-gusto nila yun. Gustong-gusto ng mga importanteng tao na nagtuturo at nagpapasa na ng karunungan sa ibang tao. Yun, walang tatalo ron. Kung hindi ka rin lang naman importante at may nakaharap kang importanteng tao at gusto mong makipag-usap dito sa importanteng tao na to, magtanong ka. Ikaw makakakuha ng information, siya naman makakakuha ng entertainment dahil na-entertain ng isang importanteng tao sa pagbabahagi ng karunungan sa ibang taong gustong umalam dahil napakakonti lang ng taong gustong matuto. Napakakonti. Ngayon, tinan mo, ang gusto mo mangyari, magkwento ng tungkol sa paano ka gumalaw sa loob ng bahay. Wala may pakialam dyan. Wala may pakialam dyan. Pero pag nagtanong ka sa isang importanteng tao, he gets entertainment, you get wisdom. Win-win situation, parehas kayong dalawa na kinabang. Dun sa gusto mong mangyari, gusto mo lang kumonekta sa kanya, pero siya ano na pala niya. You have to give value to the other person. Yun ang huwag nyo kakalimutan, hindi pwedeng buraot ka. Ang gusto mo mangyari, kunin yung atensyon ng tao. Pag nakuha mo atensyon ng tao, anong ina na pala niya sa pagbibigay niya sa'yo ng atensyon niya? Mismong atensyon lang ng isang importanteng tao, privilege na sa'yo. Kaya mo nga gustong kunin kasi alam mo, pribilehiyo yun. Attention lang ng importanteng tao, privilege na sa'yo. So, ibig sabihin, pag binigyan ka ng atensyon ng isang importanteng tao, ikaw ang nakinabang. Sa kanya, walang pakinabang yun. So, ano ngayon na ibig sabihin? Kung gusto mong makuha yung atensyon ng tao, lalo na importanteng tao, ang pinaka-the best na paraan, magbigay ka ng value sa kanya. Ang pinaka-the best na paraan, tanungin mo siya. Tungkol sa bagay na kabisado niya. Magbabahagi siya ng karunungan sa'yo, ikaw matututo. Siya naman ma-entertain kasi gustong-gusto ng mga importanteng tao na nagbabahagi ng karunungan sa kapwa-tao nila. Ang mga hindi lang naman gustong nagbabahagi ng karunungan sa kapwa-tao, yung dahop na dahop yung karunungan Pero pag sobrang dami mo ng alam at malaman na kokote mo tungkol sa kung anumang field ka nandun, gusto mo na ibahagi sa iba yan, libre lang.
Yung iba gusto, okay, pinababayaran. Sige, so be it, pinababayaran. Pero gustong-gusto mo yun, nagbabahagi na ng karunungan kapag mataba na utak mo. So, dun sa magkabilang panig na yun, pag tanong ka ng tanong, tanong ka ng tanong, tanong ka ng tanong, tanong ka ng tanong, and you're asking the right set of questions, pagdating sa dulo, panalo ka. At malamang, gugustuhin pa ng tao na yun na makausap ka. Kasi nga, gustong-gusto mo na nagtatanong sa kanya, na e-entertain siya. Tapos ikaw naman, napapakita mo sa kanyang sobrang importante niyang tao sa pagtatanong mo sa kanya ng mga bagay na gustong-gusto naman niyang sinasagot. Nakuha mo yun, brother? Kuya, yung ano naman po, yung wala ka naman po pakay na gustong makuha sa kanya, gusto mo lang po siya talagang maging kaibigan. Hindi ka nga niya kasi gustong maging kaibigan, nalilito ka eh. Kung gusto mong maging kaibigan ng isang importanteng tao, wag tayong maglokohan. Alam mong ikaw ang makikinabang dun, hindi siya. Alam mong ikaw makikinabang dun. Bakit? Dun pa lang sa puntong may kaibigan kang importanteng tao. Dun pa lang sa punto na yun na may kaibigan ka na importanteng tao. Alam mong ikaw makikinabang dun. Bakit? Unang-una, tataas ang tingin mo sa sarili mo dahil nakipagkaibigan sa'yo isang importanteng tao. 'Di ba? Dun pa lang sa ganung anggulo, panalo ka na eh. Eh siya, ano na pala niya sa pakikipagkaibigan sa'yo? Huwag mo sabihin wala kang makukuha. Kasi lahat naman tayo, kailangan natin ng isa't isa. Lahat tayo, kailangan natin ng isa't isa. Lalo na, importanteng tao, gusto mong dumikit, may dahilan ka kung bakit gusto mong dumikit dyan. Hindi na importante kung ano man yung dahilan kung bakit gusto mong dumikit. Huwag tayo maglokohan. Yung pakikipagkaibigan lang sa isang importanteng tao, pribilehiyo na sa'yo yun. Dahil hindi lahat ng importanteng tao nakikipagkaibigan sa mga ordinaryong tao. Alam mo yan. Pinahahalagahan nila oras nila. At kung sasayangin lang ng kahit na sino ang oras nila, puputulin nila yung tao na yun. So makikipagkaibigan sa'yo kahit sino. Ang tanong ko sa'yo, ano mapapala sa'yo ng mga tao makikipagkaibigan sa'yo? Ano, aayayin mo sila mag-inuman? Diba? Kailangan humanap ka ng kahit na anong bagay na magiging pakinabang sa'yo nung sinasabi mong ang tawag mo ay importanteng tao. Diba? Kailangan humanap ka ng kahit na ano na mapapakinabangan sa'yo nung tao na tinatawag mong importanteng tao. Otherwise, anong dahilan bakit makikipagkaibigan sa'yo yung importanteng tao? Eh, sayang oras yun kapag ka nakipagkaibigan ka sa taong wala ka naman papala. Sayang oras dun. Maliban na lang kung nag-i-invest ka na sa kabilang buhay. Pero ang tawag mo, importanteng tao eh. Diba? So, malaki possibility niyan. Merong malaking role na ginagampanan yung importanteng tao na yun na tinatawag mo. Kailangan humanap ka ng kahit na anong bagay na mapapakinabangan sa'yo ng tao, brother. At ang pinakamalaking pakinabang na maibibigay mo pag hindi ka pa importanteng tao, yun lang interest mo. Interesado ka sa kanya. Kasi gustong-gusto ng mga importanteng taong interesado sa kanila ang mga tao. Yun lang. Yung simpleng ganun lang. Paano mo mapaparamdam na interesado ka talaga sa kanya? Magtanong ka, nang magtanong, nang magtanong, nang magtanong. Doon muna, magtanong ka muna. Yung mga importanteng tanong mo sa kanya. Doon muna sa ganun. Tapos sundot ka ng konting bagay lang. Hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa natutunan mo sa ibang tao. Sabi nyo kanina ganito, ang natutunan ko galing doon kay ganung importanteng tao na narinig ko sa internet, ganito daw. Paano po kaya yun? Parang magkaiba kayo ng sinabi. O ngayon, syempre, matcha-challenge ngayon yung isip niya. Pag na-challenge ngayon yung isip niya, di syempre, lalo ngayong gagana na makipag-usap sa'yo yan. Papaliwanag niya ngayon yun eh. Diba? Yan mo, hindi mo nakita yung nakaraan, si Robin Padilla, at saka si anong pangalan nito? Si Doc Ron. Kung napanood nyo yung issue na yun, so si Doc Ron, binibirahan ng mga Muslim. Tapos si Robin Padilla, di syempre Muslim siya. Tinanong ngayon siya. Nasa loob na ng kotse si Robin Padilla, napilitan pa siya sumagot eh. Bakit? Ang ganda ng tanong eh. Ganda ng tanong eh. Ano masasabi mo kay Doc Ron na binabanatan ng mga Muslim? Sagot ni Robin Padilla, siguro palagay ko dapat ano masasabi mo tungkol kay tungkol kay Doc Ron na pinapaalis ang mga Muslim sa Pilipinas? Ang sagot ni Robin Padilla, ganda eh. Palagay ko dapat gamitin ni Doc Ron yung pagka-doktor niya kasi hindi naman magiging doktor yan kung di siya marunong mag-research, di ba? So palagay ko dapat mag-research muna siya tungkol sa Islam bago niya sabihin yan sa mga Muslim. Tignan mo, nasa loob na ng kotse si Robin Padilla, napilitan pa siyang sumagot eh. Bakit? Ang ganda kasi ng tanong. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka mapagtanong ka, kahit importanteng tao, makukuha mo atensyon.
Kahit importanteng tao, makukuha mo attention pag mapagtanong ka. Nung ako bata, tanong ako ng tanong kung kani-kanino. Kahit hanggang ngayon. Tanong pa rin ako ng tanong kung kani-kanino. Alam mo, yun ang dahilan lang naman kung bakit naririnig mo ako sa social media na sagot na sagot. Kasi panahon ko naman para sumagot at magbahagi ng nalaman ko. Na mga naitanong ko na galing sa mga tao, ito ngayon yung natutunan ko galing sa kanila, ito yung natutunan ko galing sa personal na experience ko, it is my turn naman to be asked questions from you. Turn ko naman ngayon para magsalita tungkol dun sa mga bagay na itinanong nyo tungkol sa kung ano mang ibang mga bagay na gumugulo sa isipan ninyo. Ako naman ngayon, panahon ko naman ngayon para magbigay linaw. It's just a matter of taking turns. Pero on regular days, hindi ako masyadong mahilig na buka ng bunga. Hindi. Mapagtanong ako. Pag ako lang mag-isa, tahimik ako pag ako lang mag-isa. Nagbabasa lang ako, nag-iisip lang ako, nagtatanong ako sa kung kani-kanino at sa kung saan-saan, pero hindi ako buka ng bunganga. Hindi ganun yun. Pag bumuka ako ng bunganga, ibig sabihin yan, turn ko na yan para magsalita. Follow-up question, brother. Ito naman po napansin ko kapag yung mga nasa ano po tayo, mga kuwari po may mga kasama po sa trabaho o kaya sa community po natin sa mga event. Bakit po ganun? May isang tao na sa isang tao po nahilig po akong magkwento pero tas bumati sa tas meron din po akong tao na parang hindi ko po yung energy ko po parang wala po akong masabi sa kanya kundi tumahimik lang po ako. Pero meron naman po isang tao na ang daldal ko naman po dun sa isang tao na yun. Bakit po kaya ganun? Yun siguro palagay ko yung tinatawag mo na ang sabi mo kanina, ang tawag mo, mataas na tao. Hindi naman. Nasa loss of intimidation yan eh. Dun sa konsepto na nai-intimidate ka kasi dun sa tao na yun. Kaya hindi ka masyadong makapag-open ng kahit na ano. Pero pag matalinong tao ka, makakausap mo kahit na sino. Yun nga yung dahilan kung bakit dapat sa umpisa habang bata ka pa, mapagtanong ka muna. Pag panahon na para magsalita, dahil ikaw na yung tinatanong, yan na ngayon yung turn mo para magsalita. Maging mapagtanong kayo. Sa pagtatanong, hindi ka magkakamali eh. Lalo na tanong mo yung tao, halimbawa, specific field niya, doktor siya halimbawa. Tanong mo na siya tungkol sa mga bagay-bagay ng buhay na may kinalaman sa pagdodoktor. Tungkol sa katawan ng tao, tungkol sa kung ano man. Kaya, maliban na lang siguro kung doctor of philosophy yan, syempre mahirap pa siya sagutin yung tungkol sa mga katawan ng tao dahil hindi naman siya doktor na medisina. Ganon yun. Maging mapagtanong kayo. Tingnan mo, pansinin mo. Merong mga tao, wala ka talagang masabi sa kanilang kahit na ano. Bakit? Kasi nga, hindi nyo pinag-aralan yung konsepto ng pagtatanong. Pero sa pagtatanong, ang daling mag-open ng topic kahit kanino eh. Ang daling mag-open ng topic kahit kanino. Sa pagtatanong lang. Doon lang sa simpleng anong hanap buhay mo? Bawa, tinan mo, pansinin mo. Bawa, ako gagawa sa'yo. Bawa. Pangalan mo Renzi, taga Bulacan. Okay, ilan taon ka na, brother? 33. May asawa ka na? Wala po. Wala. Okay. May anak ka na? Wala din po. Wala. Ba't wala ka pang anak? 33. Hindi ko po kasi pinanalo pa eh. Hindi mo pa gusto? Yun naman po yung buhay. Ang galing ha, in fairness ha. Gusto ko. Alam mo, bihira yung... Lang po. Sige, tuloy. Yung mga lang po kasi inisip ko rin po yung kakainat ng magiging pamilya. Ang sakali, pasok po sa pamilya. Ang galing mo ron ha. So, ibig sabihin, pinag-iisipan mo muna kung anong kahihinat na ng pamilya bago ka pa mag-anak, tama? Sa akin pa lang po kasi parang kapos pa yung napapos ko. Tapos sa girlfriend nga lang po parang okay, nakapos pa. Pagka may gusto akong ano. Galing ha. May girlfriend ka ngayon? Hindi, wala po. Hindi naman po ako muna nag-girlfriend. Galing ano. So, pinaghahandaan mo talaga yung buhay na pag-aasawa bago ka mag-girlfriend, ano? Nakakatuwa ka naman. Ano ba yung ideal na pamilya mo? Kung makakita ka ng pamilya, ano palagay mo yung pamilya para sa'yo? Ako po kasi
galing po ako sa broken family. Bata pa lang ako, naiwan na po ako sa local ako. Mm. Sa mga tita ko. Then, ayun, lumaki po ako na walang gumaguide sa akin. Kumbaga, pag-aaralin lang po ako ng mga tita ko. Yan, tinawa, puputulin na kita dyan ha. Tinawa, putulin kita dyan ha. Ngayon naintindihan mo na. Nagkaroon tayo ng conversation nang hindi ko kailangan magkwento ng tungkol sa sarili ko. Ang nangyari, natuwa ka ngayon ng kakakwento. Nakita mo yung naramdaman mo. Ayan o, nakita mo yung mata mo na nagningning. Yan yung kailangan mangyari sa mga conversation mo. Na dapat genuinely interesado ka talaga dun sa tao. Yan yung kailangan mangyari every time makikipag-usap kayo sa kahit na kanino. Kailangan genuinely interesado ka talagang malaman yung kwento ng tao. Nakita mo nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Nagsimula tayo dun sa ilang taong ka na. Tapos sumunod, may asawa ka na ba? Susunod, may anak ka na ba? Wala ka pang asawa, wala ka pang anak. Tapos, ang dahilan kasi pinaghahandaan mo pa yung kinabukasan. Tinanong ko kung may girlfriend ka, wala kang girlfriend. Tapos sinanong ko ngayon tungkol doon sa buhay mo, tungkol doon sa kung ano man. Interesado ako sa iyo eh. Tingnan mo, ang nangyari, wala tayo kunyaring napagkwentuhan. Wala, kunyari. So, ibig sabihin, ikaw, intimidated ka sa akin, hindi ka makapagsalita, hindi ka makapagtanong na maayos, nauutal-utal ka pa, pero tignan mo, pansinin mo, nung ako na yung nagtanong sa'yo, na genuinely interesado talaga akong malaman yung tungkol sa buhay mo, nakita mo kung paano nagningning yung mata mo. Ganon lang din ang gagawin mo sa lahat ng tao. Magtatanong ka, nang wala kang kinikwentong kahit na ano tungkol sa sarili mo, maliban na lang siya yung magtanong. Pag nagagawa mo na ngayon na maging interesado sa ibang tao, mapapansin mo, yung mga taong nakakausap mo, tuwan-tuwa sa'yo, tas gusto ka nilang kausap uli. Kahit wala kang kinuwento kahit na ano tungkol sa sarili mo. Merong ganyan libro ako nabasa, yung How to Talk to Anyone. Magtanong ka lang ng magtanong. Minsan, yung mismong taong tinanong mo ng tinanong, ang ganda-ganda ng impression niya tungkol sa'yo. Tuwan-tuwa siya sa'yo, pero tangina wala kang kinuwentong kahit na ano, hindi ka nga niya kilala. Hindi ka niya kilala. As in, naghiwalay kayo ng landas nang wala kang kinuwentong kahit na ano tungkol sa sarili mo. Tapos pag nagkita kayo ulit, tuwan-tuwa siya sa'yo nang wala siyang konteksto kung sino ka, wala siyang konteksto kung alam mo, saan ka galing, kung may asawa ka na ba, kung may anak ka na, bla bla, etc. Dahil lang puro siya lang siya yung tinanong mo, siya ngayon nagkwento ng mga kwento tungkol sa sarili niya. Nakapiga ka ng sobrang daming information, pero ikaw wala kang information na nilabas pabalik. Wala kang talo ron. Bakit? Hindi naman niya alam kung mayaman ka o mahirap ka. Hindi niya alam kung importanteng tao ka ba o ordinaryong tao ka lang. Hindi niya alam kung may position ka ba sa gobyerno, sa kumpanya, o alam mo yung nagtatrabaho ka lang ng ordinaryong hanap buhay lang. Wala kang nilabas na kahit na anong information. Nakapiga ka ng nakapiga, natuwa sa iyo yung kung sino man ang tinatanong mo. Nang wala kang nilalabas na kahit na anong information tungkol sa iyo. Nakita mo ngayon? O yan ngayon, mapapakinabangan ninyo sa lahat ng tao. Di nyo kailangan magkwento ng tungkol sa sarili nyo. Lalo na kung alam mo namang wala namang interesting na bagay sa buhay mo, hindi mo na kailangan magkwento ng kahit na ano tungkol sa'yo. Ang gawin mo, tanungin yung tao tungkol sa buhay niya, tapos dapat ikaw mismo interesado ka malaman yung tungkol sa buhay niya. Tapos gayon, dun mo ngayon malalaman kung saan nagniningning yung mata ng tao, yun ngayon yung topic na bombahan mo. Bugbugin mo yung topic na yun. Daryl Batangas, makikisuyo naman, please. Daryl Batangas. Sige na, please. Mga presidents, mga officers, makikisuyo naman. Pag nakita ninyong may nagagagano na naman, na hindi na naman nakamute, baka pwede ipakimute nyo naman since, ewan ko kung nabigyan kayo ng access para makapag-mute ng tao. Pero, yun. Kuha brother. Sobra nang kakamute, pati yung kausap ko nakamute na rin. Nakamute ka. Okay na po kaya. Okay. Ito naman po muna siguro. Salamat. Okay, sige. Sige, okay. Lab Kuwait, go. May nagtanong dito, maganda yung tanong. Nikes Belio, sabi niya, may libro po bang ganyan kung paano makipag-usap sa tao? Meron po, How to Talk to Anyone. Actually, sobrang daming ganyang klase ng libro. How to Talk to Anyone, meron. Tapos, How to Win Friends and Influence People. Tapos, marami po yan. Maraming ganyang klase ng libro kung paano magsimula ng conversation sa mga tao. How to Win in Every Argument, pwede rin. Tapos, eto rin isa, meron ding Principles by Ray Dalio, although hindi masyadong lapat yun. Tapos, B 2.0, Collins Bill Lazier. Tapos,
Art of Seduction. Ito, Art of Seduction, meron ako rito. Robert Greene. Sobrang daming iba-ibang klase ng libro tungkol dyan. Kung paano makipag-usap sa mga tao. Sobrang daming iba't ibang klaseng libro tungkol dyan. Ganda ng tanong na yun, ha? Sana makapagtanong din po sa inyo. Type nyo lang dito. Minsan pagka medyo maganda yung tanong, nababasa ko rin eh. Anyways, Lab, Kuwait, go. Magandang araw at gabi sa lahat. Una, magpapasalamat ako dahil sa wakas ay nakatagpo na rin ako ng grupong matitino at walang halong mga kabalastugan. Hoy, sobra ka naman. Meron namang grupong matino na, alam mo yung religion ninyo, matino yan. Ito, supplementary lang naman to eh. Charity organization lang ito. Sobra ka naman. Anyway, sige, tuloy. Talaga boss, first time ko pong makatagpo na ganitong grupo. May na ako noon pero hindi ko nagustuhan kaya umalis. Ito lang talaga nagustuhan ko. Tapos nababawasan yung homesick ko dahil may kausap ako na kahit lalaki nang walang mga mali siya, yung bang may respeto sa kapwa. Kasi normal na laman ng JC, puro kalibugan eh. Lalo na pagka OFW, tas Middle East pa, poking ina, puro kalibugan ang laman yan. Oo. Oo naman siya. Oo, nakita ko yun eh. Tangina, anak ko, maniwala ka sa akin. Ang dami kong, dati ng mga panahong medyo bata-bata pa ako, ang daming GC na nandun ako sa loob, tas puro kalibugan kapag ka Middle East. Yan ang pansin ko. May mga iba pa doon, nagsisend pa ng mga, kung ano yung ginagawa nila sa loob ng bahay. May mga nagsisend ka rin, minsan pipinger-finger pa sila eh. Sariling mukha nila, nilalaglag nila. Oo, tinan mo, tawa mo, kita mo, di ba, nakikita mo. Minsan pag sobrang lungkot mo talaga, yung animal instinct nagta-take place na lang eh. Anyways, meron dito, kakatuwa naman to. Sir, are you human? Hindi po, AI po ako, AI. Ako po ay AI at avatar ko lang po ito. Avatar lang po ito. Nakita nyo, ang ganda ng buhok ko, diba? Ganda ng shades ko. Avatar po ito. Avatar. Anyways, follow up. Question mo, go. Okay, ito. Alam kasi ng kapatid ko na may maliit akong farm. Kaya, ayun, nag-offer siya sa akin na magbabuyan daw kami. Wag! Start kami ng 5 health. Wag! Hindi pa ako nag-uo. Yan, okay. Tapos sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko. Ah. Kasi alam ko ang risk. Alam ko na yan eh. Yung risk na magne-negosyo ka tapos wala ka doon. Wala ka doon sa lugar. Hindi ko kasi malayo. Alam ko yun eh. Saka yung kapatid ko, OFW din sa Qatar. Yung sariling pag-aalaga sa namin, sa 5 years, yung asawa ko. Tapos, hindi ko pa siya, sabi ko sa kanya na pag-iisipan muna natin. Tapos, tama ba? Tama ba ang plano sa kanya? Kung sakali man, kung ipupush talaga niya, bibigyan siya. Kung ipupush talaga niya, kung naisip niya, ako ready naman ako for partnership. Wag. Kaya lang nasa malayo. Ulitin ko, wag. Tapos, Wag. kung ando na kami, Wag. yun, Wag. Wag. kung Wag mo nang dugtungan. Maniwala ka sa akin, wag. Wag. Kahit ano pa idudugtong mo, sabihin ko lang sa'yo, wag. kundo na ako sa Pinas. Wag. Kundo na ako sa Pinas. Okay. Kanda sa Pinas. Ka na kay po, wag. Oh. Oo, alam ko. Tapos kung ando na ako sa Pinas, tapos mag-partnership kami dalawa. Tama ba na? Yung asawa ko kasi ang mag-aalaga. Tama ba na isasali ko siya? Kung sakaling may hatian na or ganyan, tama ba isasali ko ang asawa ko? Kasi siya mag-aalaga eh. Funding lang kami dalawa. Kasi ako may naisip ako sa akin na Wag. sa akin na Wag. may sarili akong business Wag. na gagawin. Wag. 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 Ganun lang. Ulitin ko ulit. Para malinaw. Wag. 3 letters. W-A-G. Wag. Kung magbababoyan ka, ikaw mismo magalagawa ng mga baboy. Papaalaga mo sa ibang tao yan. Taka na, maniwala, sabihin lang nila namatay yung baboy kahit hindi naman totoo. Hahanapin mo yung bangkay, di mo makikita yung bangkay. Sabihin lang nila, wala na, ilibing na namin eh.
Maraming nang nakadali. Tinan mo, oh. Si Ann Baguio, sabi niya, opo, relate. Same tayo since Fedgy. O, tinan mo, tinan mo. Yung mga comment nila sunod-sunod, oh. Nadali na sila ng ganyan, brother. Ay, sister. Okay, tamo, di ba? Dito sa Project 1M, bago ka pa magsimulang magka-problema, naririnig mo na yung problema ng ibang tao. So, meron kang sobrang brilliant, bright idea. Sobrang bright ng idea mo. Ay. Pakimute muna si iPhone. Pakipalitan din ng pangalan. Oh, meron kang sobrang brilliant, bright idea. Sobrang lupit ng idea mo. Tingnan mo, pag tinanong mo dito sa grupo, may mga naka-experience na pala nun, akala mo baguhan yung idea mo, na sobrang fresh ng idea mo. Hindi, may naka-experience na yan in the past. Tapos, dyan mismo, sa eksaktong bagay na sobrang bright idea mo, dyan sila nalubak. Parehas na senaryo. Parehas na senaryo. Hindi ka magkakamali kapag inisip mong hindi ka exception to the rule. Tingnan mo, parang katulad sa akin, ang laging nasa isip ko, hindi ako importanteng tao. O dahil hindi ako importanteng tao, alam ko, yung nangyari sa iba, mangyayari din sa akin yan. Yung gumana sa iba, posibleng gumana sa akin, at kung saan nalubak yung ibang tao, sigurado, malamang malulubak din ako dyan. Ang dami nang nalubak dito dyan sa konsepto ng babuyan, tapos ibang tao mag-aalaga. Siyempre, pag tinigasan mo ulo mo, gagawin mo rin yung parehas na pagkakamali na ginawa ng sobrang daming nauna pa sa'yo. Nagbabuyan, pinaalaga sa iba, tapos nagpanggap na lang na namatay yung baboy na benta na pala. Oo. Wag kasi kayo palo, diretso. Ito, tip ko sa inyo, sobrang laking tip nito. This will save you time, money, energy, life. Matitipid ninyo dito, sobrang daming bagay. Sa oras ninyo, sa pera ninyo, ang dami ninyong matitipid dito. Yung konsepto, na pag magnenegosyo ka, wag mong isasali kahit sino. Kumuha ka ng mga empleyado na mga hindi ka dugo, hindi ka mag-anak, bayaran mo, tapos pagkapanahon na para pakawalan na, tanggalin mo na lang sa trabaho pag hindi tumatrabaho na maayos. Pero sasaksak mo pa dyan asawa mo, sasaksak mo pa dyan kapatid mo, inchuhin mo, tsahin mo, in-laws mo, kung sino-sino pa isasaksak mo dyan, mga kaibigan mo, sasaksak mo dyan, bibigyan mong trabaho, nagmamalasakit ka lang, tignan mo, pagdating sa dulo, ikaw magbumukhang gago. Oh. Pag magnenegosyo ka, kumuha ka ng mga tao na yung mga taong kinuha mo na yun, pwede mong tanggalin kahit kailan mo gusto. Kuha mo? Ay, yan, ganun kasimple. Huwag na kayo mag-isip na, tangina, sasaksak nyo pa dyan asawa nyo, sasaksak nyo pa dyan yung kamag-anak nyo. Pwede namang ikaw mag-isa gumawa niyan, tapos sasabihin mo, hindi, kasi yung asawa ko kasi mag-aalaga, tapos ako mag-iibang business. Putang ina, dadalawa ka pa ng business, ano maalay mo sa business, isang piraso pa nga lang, di mo na alam paano pa usadin, dinalawa mo pa. E di parang kang pinopompiang no sa magkabi-kabilang ulo. Namomroblema ka rito sa isa, namomroblema ka pa sa kabila, parehas hindi kumikita yung dalawa dahil nagkakalokohan lang kayo. Nako, Pilipinas. Pilipinas, matuto ka. Huwag kang ningas kugon. Sinimulan mo, isang piraso lang, papalduhin mo muna. Pagka pumaldo, sobrang dami mo ng pera, tuloy-tuloy lang pumapasok yung pera, pwede ka na mag-expand. Pag nakapag-expand ka na, at talagang bored ka na talaga, bagot ka na, pwede ka ngayon mag-diversify. Doon pa lang pwede mag-diversify pag nabombahan mo na isang pirasong konsepto. Pero di mo pa nababombahan, dadalawahin mo pa negosyo mo, tanginang yan. Yan ang pinakamabilis na paraan para lumagatok ka doon sa dalawang negosyo mo. Anyways, may follow-up ka pa, sister? Okay, meron. Okay, go. How to deal with arrogant person people? How to deal with arrogant people? Yung mga arrogante, napakadaling makipag-transaction dyan eh. Huwag kang makipag-transaction. Huwag mong kausapin. Tingnan mo, walang kapangyarihan yung kaarrogantihan ng kahit na sino pag hindi nyo binibigyan ng atensyon. Pag hindi nyo binibigyan ng atensyon, walang kapangyarihan ng arrogante. Ganon kasimple. Follow up, go. Yun na po. Salamat. Okay, sige. Ann Baguio, go. Good evening po. Hello. Pero ang tanong ko lang po,
Dun saan? Parang follow up lang dun sa may pagkakataon pa bang luminaw ang isip ng isang tao na sarado o yung pananaw niya sa paligid? Lahat ng tao may pagkakataon. Nagkakatalo na lang kung kanino mabubuksan ng isip niyan. Pag hindi ikaw yung tamang tao, tanggapin mo hindi ikaw yung tamang tao para makapagbukas ng isip niyan. Ang pinaka-common niyan, kamag-anak, kadugo. Hindi kayo yung tamang tao para makapagbukas ng isip niyan sa mas madalas na pagkakataon. Maliban na lang, sobrang importanteng tao mo na, tapos napakabihira lang ng interaction sa'yo, mataas ngayon ang respeto sa'yo. Baka sakali na mabuksan mo. Pero hindi ka pa importanteng tao, tapos pipilitin mong buksan ng isip ng isa pang hindi importanteng tao, edi parehas lang kayo nagkasara doon ng isip, baka magsuntukan pa kayo. Follow up, go. Bakit ba may mga tao may kitid ang utak? Kahit nagaan mo paliwanagan, hindi rin tinatanggap ang paliwanagan. Kasi lahat naman tayo mula pagkabata makitid ang utak. May mga tao hindi na talaga nag-mature kaya nanatili na lang sa kakitiran ng utak nila mula pagkabata. Yan ang isa sa mga primary reasons kung bakit may mga tao nananatili na lang na bobo at nananatili na lang na tanga at nananatiling makitid ang utak. Bakit? Kasi mula pagkabata di na nag-mature ang isip eh. Hindi pa ba kayo nakachamba nung mga mula pagkabata hanggang ngayon? Ganun pa din yung kung paano siya mag-isip. Alam mo, maturity comes along. Lalo na kapag mga tamang tao yung sinasamahan mo, lalawak talaga isip mo. Tingnan mo, itong nasa loob ng grupo natin sa Project 1M, unti-unti nagsisilawak na isip ng mga tao rito eh. Ngayon, unti-unti, mga OFW dito, naiintindihan na nila na hindi automatic na pagkadugo mo, kapamilya na kagad. So ngayon, natatanggal na nila sa mga sistema nila, yung kapatid nila, na tangina, mas magaling pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera. Kaya, natatanggal na nila sa sistema nila. Tapos kumita ng maraming pera, tapos ipunin yung kinita ninyo. Kasi hindi naman automatic na marami kang pera, eh, marami na rin naiipon eh. Di ba? At hindi naman automatic na konti ang pera mo, eh, hindi ka na makakaipon. Unti-unti, tumatalino na mga tao rito. Unti-unti, natututunan ng mga tao na wag mo isasama ang mga kamag-anak mo sa negosyo. Unti-unti, natututunan na nila na yung mga linta dapat kinakalos mo sa buhay mo. Kahit nanay mo pa yan, tatay mo pa yan, hindi pwedeng mayat-maya nakikipag-usap ka sa mga taong alam mo namang hingi ng pera. Unti-unti, nababawasan na yung mga tatanga-tangang tao rito na order sa Shopee, deliver sa bahay nila, tapos doon na rin nauubos yung pera nila. Unti-unti, yung mga bisyosong tao rito na yung perang pang-inom, pinambibili na ng gatas ng bata. Yeah, unti-unti, natututo na tayo na kapag wala ka pang kapasidad na kumita ng pera, hindi ka pa dapat muna mag-anak. Unti-unti, natututo na rin tayo rito na yung mga matataas ang body count, hindi dapat inaasawa yan. Unti-unti, natututo na rin tayo rito na yung mga bobo-bobo, tatanga-tangang klase ng lalaki na hindi marunong gumawa ng pera, hindi ka dapat nagpapakantot dyan. Unti-unti, natututo na yung mga tao rito sa loob. Ngayon, tatanong mo, paano mabubuksan ang isip ng tao? Pasok mo rito sa loob ng Project 1M. Tingnan mo, mabubuksan ang isip ng tao. Pero minsan, kailangan mong i-consider, ikaw ba yung tamang tao para makapagbukas ng isip ng tao na yan na tinatanong mo kung bakit may mga tao na makitid ang isip. Yung kakitiran ng isip, nagsisimula yan mula pagkabata. May mga tao talagang hindi na talaga nag-mature mula pagkabata. Hindi na natuto ng kalawakan ng isip. Nagsisimula yan mula pagkabata, hindi na nag-mature yung isip nila. Tingnan mo, pakita ko sa inyo. Dito sa mga nanonood dito, sa mga nandito sa Facebook at saka nasa YouTube. Nakachamba na ba kayo? Sino sa inyo yung may kakilala kaano-ano nyo? Yung mga tao na may tinuturo ka, hindi ma-pick up ng utak nila kasi pakiramdam nila tama sila, mali ka. Kaano-ano nyo? Ito sigurado yan. Makikita nyo rito. Ito. Kaano-ano nyo yung mga tao na natsambahan ninyo na may tinuturo ka sa kanila, hindi ma-pick up ng utak nila kasi pakiramdam nila, mali ka, tama sila. Pero totoo, ikaw ba expert to sa bagay na ginagawa mo na yun? Ito, may isang piraso, pinsan daw niya. Yung isa, bilas. Yung isa, bayaw. Yung isa, nililigawan. Okay, good. Yung isa, nanay. Yung isa, kaibigan, my friend daw. Yung isa, kapatid, Annalyn. Yung isa, asawa, kapatid. Customer, isang pirasong customer. Okay, good. Isang tito, katrabaho. There are many relatives like that, sabi ni isa. My wife, pre. Nanay, okay.
My coworker. Etong isa, oh, medyo mabigat-bigat, anak niya. Asawa niya, love. Tamo? Kapatid. Oh, tamo? Ito isa, kaibigan. Yung isa, pinsan. Isa, kaibigan. Isa, katrabaho. Katrabaho pa rin. Isa pa. Katrabaho, isa. O, kapatid daw, isa. Tignan, mapansinin mo, ang common denominator yung mga taong nakadikit sa'yo. Sobrang dalas ka mag-anak. Kapatid, nanay, pinsan, asawa, anak, tatay, nanay. Sobrang dalas eh. Mas madalas pa yun kaysa sa katrabaho. Yung katrabaho, paminsan-minsan lang eh. Pero ang pinakamadalas, kamag-anak. Yun ang pinakamadalas. So ngayon, pag halimbawa, kamag-anak mo, pinipilit mong buksan ng isipan, tas hindi mabuksan-buksan ng isipan, alam mong hindi ikaw yung tamang tao para magbukas ng isip niyan. Gamit ka credibility ng iba. Pasok mo rito sa loob ng Project 1M. Yan, malamang pwede yan. Follow-up question, go. Boss, bakit kaya may mga taong bago sila maniwala sa'yo, kailangan mo na nilang sumangguni sa ibang tao? Ibig sabihin, wala kang sapat na credibility sa isip nila. Ibig sabihin, wala kang sapat na credibility. Ang hirap niyan, ito yung neutral state, nasa negative connotation ka pa. So kahit ano sabihin mo, hindi talaga nila paniniwala. Pagtatanong mo nila kung kani-kanino yan. Pagka ganun, iwas ka na sa mga ganun tao. Bakit? Wala ka namang pakinabang na kumbinsihin yung mga tao na yun ng kahit na ano eh. Kasi kung empleyado mo yan, pwede man tanggalin mo na lang agad yan eh. Taka na, ikaw yung may-ari ng negosyo, tapos magtatanong pa kung kani-kanino kung tama ba yung sinasabi mo bilang employer nila, putang inang yan. Pagka ganun, tanggalin mo na lang agad yung empleyado na yan. Bibigay ka ng instruction, tapos tatanong pa kung kanino. Diba? Ikaw yun, nagbigay ng instruction, alam mo, tama, ginagawa mo tungkol sa sarili mong negosyo, dahil sarili mong negosyo yan eh. Pag gumagawa ka ng katarantaduhan, alam mo namang hindi mo dapat gawin yan eh. Diba? Pero pagkakapamilya mo, magtatanong pa kung kani-kanino, hindi, layo ka na lang dyan. Bakit ba kasi pinipilit yung maniwala sa inyo yung mga taong ayaw maniwala sa inyo? Ang tanong ko sa inyo, ba't kasi pinipilit yung maniwala sa inyo yung mga taong ayaw maniwala sa inyo? Ano ba napapalaan nyo sa mga tao na yan? Diba? Mababa ang tingin sa inyo yan eh. So alam mo na, hindi mo dapat pinagkakausap yan. Bakit? Kasi bababa self-esteem mo dyan eh. Bababa kumpiyansa mo sa sarili mo pagkausap mo yung mga tao na yan eh. So diretso, walang puwang yung mga yan, wala dapat puwang yung mga tao na yan sa oras ninyo sa maghapon. Paminsan-minsan lang. Tama, para katulad nito, itong mga ganitong klase ng tao, to basura ng lipunan nito eh. Alex Coya, bulol ka, tulog ka na, ha ha ha, tapos ang dami niyang laughing emoticon. Itong mga ganitong klase ng tao, yung mga basura yan eh. Kung didikit ito sa akin sa tunay na buhay, hindi ko kakaya makadikit ito sa akin. Tinan mo, ngayon dinilit niya. Sobrang kahihiyan niya. Akala niya hindi siya mapapansin. O yan, napansin ka. O paano ngayon? Dinilit mo yung comment mo. O, 'di ba? Nakita mo ngayon katarantaduhan mo, di nakakahiya, 'di ba? Eventually, mapapansin ng mga tao na yan na hindi sila importanteng tao kapag hindi kayo masyado nagbibigay ng oras sa kanila. Ang sikreto kasi, huwag niyong bigyan ng oras yung mga ganyang klaseng tao dahil kadalasan, diretso sa madalas sa pagkakataon, basura yan eh. Basura. Tignan mo, kato mo, bumira na naman si Alex, ang pangit mo, ha ha ha. Bakit? Ikaw ba? Pogi ka ba, Alex? Pogi ka ba? Tingnan nga natin pagmumukha mo. Putang inang pagmumukha yan, oh. Tang inang pagmumukha yan. Puta Brad, mukha kang ginuya ng aso, tas dinura ka sa sahig ah. Makapanlahit ka, tang nakala mo, pogi mo ah. Kadiri ang puta. May bigo-bigote pa siya, oh gago, tang na, dinilit niya na naman yung comment niya. Tang inang yan. Tang inang pagbumukha talaga yan eh, no? May mga ganyang klase ng mga tao eh, no? Yung mga kamag-anakan ninyo na ang baba ng tingin sa inyo, akala naman nila ang taas nilang tao. Yun yung nakakatawa eh. Taka na may mga ganong klase ng tao eh, no? Yung ang lakas mong manlait na hayop ka, nakita mo na ba ang mukha mo sa salamin? Tangina na baka nga ultimo salamin, hindi tinatanggap yung mukha mo eh. May mga ganyang klase ng tao, no? Tangina nanlalait pa yan. Ang malupit nun, puta yan pa'y mapanlait. Ang pangit ng pagmumukha mo. Ikaw pa may ganang tumira na pangit yung mukha ng iba. Bakit pogi ka ba? Tangina mo ah. May mga ganon eh, no? Nakalimutan nilang tumingin sa salamin bago sila manlait ng iba tungkol sa muka.
Nakalimutan tumingin sa salamin bago man lait ng iba tungkol sa muka. Tangina mga tao yan. Nakakadiri kayo. Tangina, nakalimutan yung tumingin sa mga mukha ninyo. May mga tao pa, ito nakakatawa. May mga tao pa, minsan manlalait sa'yo ng panlalait na may kinalaman sa buhay mo. Samantalang sila, nakalimutan nilang tignan yung buhay nila kung maganda ba buhay nila. Tangina. Puta sa akin, kapag pangit ang buhay mo, wala kang karapatan manlait ng buhay ng ibang taong pangit din ang buhay. Parehas lang kayo, gago. Tanginang yan. May mga tao na lalait ng taong pangit ang buhay. Samantalang siya, ang pangit din naman ang buhay niya. Tanginang yan. Nakakatawa yung mga ganun, ano? May mga tao nakakalimot sila na tumingin sa sarili nila bago sila manlait ng iba. May mga tao nakakalimutan nilang tignan yung sarili nila. Manlalait kang pangit mo. Pogi ka ba? Diba? Pogi ka ba? Di bali kung komedyante ka, matatanggap ko pa, panlait mo sa akin, pangit ako. Bakit? Komedyante ka kahit pangit ka, mas nakakatawa nga yun pag mas pangit ka. Pero di ka komedyante, puta, ordinaryong taong bayan ka lang, ni wala kang galing sa sistema mo, wala kang kahit na anong maipagmamalaki mo sa loob ng katawan mo. Tapos kung makapanlait ka ng tao, kala mo importante ka. Malaman resume mo, kuya. Malaman resume mo. Anyways, follow up, go. Tama po ba pag meron siyang gusto sabihin sa isang tao na ayaw mo na sa akin? O ipaparinig na okay lang sa akin na magtapon ng tao na hindi ko naman kailangan pakinabangan at ayaw naman makinig. Alam mo namang ayaw makinig, bakit kailangan mo pang magsalita ng kahit na ano sa kanya? Mag-move on ka na lang sa buhay mo. Ako naman ang dahilan kung bakit pinapansin ko yung mga katulad nito ng Selectable. Ito, basura din ang lipunan. Isa pang basura to eh. Present na naman siya. Sabi niya, here we go again with the same old bullshit. Ako, at least yung bullshit ko nakakatulong sa ibang tao. Ikaw yung bullshit mo nakakatulong ba kahit kanino? Ni sa sarili mo nga, wala ka napapala eh. Sigurado ako sa'yo, habang tinatype mo yan, inis na inis ka, di ka natutuwa. Diba? Yung mga ganyang klase ng tao, pinakikinabangan yan for entertainment purpose. For entertainment purpose. Yun ang pakinabang nila. Ngayon, ako, pinapansin ko, kasi ang lakas makapagpa-viral niyan eh. I'm giving entertainment to people. O, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam pag may dunudurog kang walang kwentang basurang klase ng lipunan. So, tatanong pa siya, what did I do? What did I do daw? Tangin yung comment mo, brad eh. 'Di ba? Basura ka eh. Ang sasabihin ko lang sa'yo, Selectable, eto ka. Pa-victim ka ngayon, 'di ba? Pa-inosente ka ngayon. Kunyari, wala kang kahit na anong nagawa. Gago. Tangina mo. Ulupong. Ito, sigurado ko sa'yo, pag ikaw nag-live, tapos ginanyang kita, sigurado ko sa'yo, di ka makakagulapay, Selectable. Pag ikaw ginanyan ko, pag ikaw nag-live, tinan mo, hindi ka makakagulapay. Anyways, follow up, go. Yung mga ganyan, di pinapansin yan. Mag-move on ka na lang sa buhay mo. Gusto mo pa kasi may patunayan eh. Ang problema kasi sa'yo, may gusto ka pang patunayan doon sa kung sino-sinong wala taong hindi naman interesado sa'yo eh. Mababa ang tingin sa'yo, di ba? Ang tanong, bakit may gusto ka pang patunayan sa kanila? Ba't hindi ka na lang mag-focus sa sarili mong buhay, tapos hayaan mo na lang sila mag-inggit sa mga resultang nakukuha mo paglipas ng panahon? Diba, tulad sa akin, sobrang kakapokus ko sa sarili ko, mayat maya, ayan, kaliwat kanan ngayon yung parangal ng kung sino-sino. May pakialam pa ba ako sa kung sino-sino yung nagsasalita ng di maganda tungkol sa akin, maliban na lang kung sisibating kong katulad nito ni Selectable? Diba? Hindi ako nagpo-focus sa ibang tao. Mas masarap yung buhay ko kaysa sa buhay mo, Selectable. Sigurado ko ron, Brad. Mas masarap ang buhay ko kaysa sa buhay mo. Hindi ako nagpo-focus sa kahit na kaninong ibang tao. Ang importante sa akin, yung buhay ng ibang tao maiayos ko. Pero yung para bibirahan pa kita, para sasabihin ko pa sa'yo na, hindi, magaling ako, hindi ka magaling. Para saan? Anong pakinabang yan? Kaya kitang palitan. Okay, sige. Okay, clap. Ano, pakinabang nun? Parang ito, ginagawa ng Selectable. Anong pakinabang yan? Diba? Anong pakinabang? Kailangan tanong mo muna, ano pakinabang bago mo paggawin ng isang bagay? Kung walang pakinabang sa'yo at pakakainin mo lang ang ego mo, sayang oras sa ganyan eh. Focus ka sa mismong ginagawa mo. Tapos dead man na dyan sa mga ganyan wala kakwenta-kwentang basurang tao, maliban na lang kung kailangan mo magpa-viral. Ayan, pwede kung gusto mo magpa-viral. Yun, tutukan mo ng camera sa mukha nila. Ako, wala akong pakialam sa nararamdaman ninyo, mga putang ina nyo. Ayan, tinan mo, viral ka. Pero totoo, binidyo mo. Ayun, yun ang masasabi ko sa'yo. Follow-up question, go. Okay na ako dun
yun, boss. Okay, Jeff Bulacan, Ano go. ko lang siya na. Huwag na kasing pakialaman pa yung mga taong wala namang pakialam sa inyo. Pinipilit nyo pang matuto yung mga taong ayaw rin namang matuto galing sa inyo. Ang kulit nyo rin eh. Sa dami ng taong gustong matuto galing sa inyo, wag dyan, sayang oras mo dyan. Hindi na matututo yan. Jeff Bulacan, go. Good evening. Good evening, Sir Chief. Hello. Medyo maingay dito, nasa trabaho ko eh. Sige lang, barata mo. Ito yung tanong ko. What's the difference between being right and being wise? Kapag ka wise ka, mas madalas na pagkakataon tama ka. Oh. Ano yung hierarchy yan, brother eh. Hierarchy yan. Hindi mo mapapaghiwalay yung dalawa na yun. Kasi there is wisdom on being right. Alam mo yan, there is wisdom on being right. At mas madalas na pagkakataon, byproduct ng wisdom, yung mas madalas na pagkakataon, tama ginagawa mo. Whereas, byproduct ng kabangmangan, yung mas madalas na pagkakataon, mali gawain mo. Oh, nakasulat na naman sa Biblia yun di ba? Isang paglilibang sa isang masamang tao ang paggawa ng kasamaan. Isang paglilibang sa isang mangmang ang paggawa ng kasamaan. So yung mangmang na tao, paglilibang sa kanya pag gumagawa siya ng katarataduhan, parang ito si Selectable. Yung mga ganyang klase ng tao, alam mo, masamang tao yan eh. Kasi paglilibang sa kanila, yung paggawa nila ng kasamaan. Yun. Hierarchy yan, brother. Hierarchy. When you are wiser, then you make better decisions. At mas madalas, tama mga desisyonan mo. Alam mong hindi wise na tao to si Selectable eh. Kasi tinan mo, tumatambay siya sa live ko para mambash sa akin. Tapos, alam mo yung naglalabas ng karunungan, hindi mo rin naman magigets eh. Bakit? Kasi kabobohan sa'yo ito eh. Kabobohan. Ang tanong ko sa'yo, bakit nagtsatsaga ka sa ganitong klase ng programa na alam mo naman kabobohan lang para sa'yo kung di ka naman bobo? 'Di ba? Hindi wise na tao ito eh. Alam mong hindi wise na tao to si Selectable eh. So, yun ang masasabi ko sa'yo tungkol sa pagiging wise at saka pagiging tama. Byproduct ng wisdom, yung mas madalas na pagkakataon, tama ginagawa mo. Follow-up question, brother. Ito ba, brother? What habit separates average thinkers and exceptional ones? Thinking, brother. Thinking. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo ang unawa. Oo. Yung pag-iisip ng mga exceptional thinkers at saka mga average thinkers, ang pinagkaiba nila, yung way of thinking nila, magkaiba. Yung paraan nila ng pag-iisip, yung thought process nila kung tawagin, magkaiba. Bawa, tinan mo, average thinkers na may problema tungkol sa problema, okay, sige, ayos yan, kesa naman wala ka lang talagang pakialam sa problema, di ba? Okay yun, sige, average thinkers yun, na may problema tungkol sa problema. Pero exceptional thinkers, they always focus on the resolution of the problem rather than focusing on the problem. Yung exceptional na mga tao, hindi nagpo-focus sa problema yan. Hindi yan puro dama-dama. Tingnan mo, parang katulad si Selectable. Puro dama-dama tong tao na to eh. As in, lahat na lang na talaga na sabihin mo sa kanya mali. Walang kahit na anong bagay na sasabihin kang tama sa kanya. Ganon siya kabobong tao na ang switch ng utak niya puro negatibo. So yung tinatanong mo tungkol sa average thinker, ako below average itong si Selectable eh. Nakafocus lang siya sa negatibo. Kahit gaano katama yung sasabihin mo, walang tamang naririnig si Selectable. As in, zero. Wala talaga. Wala kang tamang sasabihin sa tao na to. Pag hindi ka niya gusto, wala kang kahit na anong tamang pwedeng sabihin. Kasi siya lang yung tama para sa sarili niya. Yan, below average yan. Yung mga average naman ng mga tao, kadalasan focusing on the problems, di ba? Okay, ayos yun. Kasi mas okay na yung, di ba, na po-focus ka sa problema. Baka sakaling may, di ba, may pitik pa ng wisdom doon para makuha mo resolution doon sa mga problema. Pero yung mga above average na mga tao, syempre, this is based on my personal opinion. Personal opinion ko ito. Nakafocus sila dun sa resolution ng problema. Wala sila masyadong pakialam sa problema. Yung problema, talagang, alam mo yun, ina-RCA lang nila, root cause analysis. Pag nakuha mo na yung kaibot-ibuturan ng talagang problema, na hindi ang nakuha mo sintomas ng problema, at na nakuha mo yung kaugat-ugatan ng problema, resolution na kagad diretso. Wala nang dama-dama. Hindi uso dama-dama sa mga tao na yan. Resolution kagad. Resolution. Follow-up question, brother. Ito nasa, brother. Where do you draw the line with ambition and greed? Maganda yung tanong, Nandun sa humility, brother. Nandun sa humility.
between ambition and greed, nasa humility yung drawing ng linya. Ikaw ba, nag-a-ambition pa lang na humble ka pa? O hindi ka na humble dahil greedy ka na? Nasa humility, kababaang loob. Tingnan mo, parang katulad halimbawa sa Selectable. Magandang halimbawa to sa Selectable. Bombayin ko lang muna tong putang inan to para tumaas yung views ng YouTube ko. Yun ang pakinabang nitong mga ganitong klase ng tao. Yung mga basura ng lipunan. Alam mo, lahat ng tao may pakinabang. Let's just put it that way. Lahat ng tao may pakinabang. Ultimo yung mga basura ng lipunan na katulad dito sa Selectable, lahat ng tao may pakinabang. Ang pakinabang ng mga basurang ng lipunan na katulad ni Selectable, itong mga tao na to, ang mga pinakamagagandang halimbawa ng wag nyong gagayahin. Tapos at the same time, kapag influencer ka, itong mga taong katulad ni Selectable, ang mga pinakamasasarap na laruan sa internet. Ang sarap laruan nitong mga to. Lakas ba kapag pa-viral ng mga ganyang klase ng mga tao? Sobra. Sabi niya, I agree if you're right. I wouldn't just say yes if I feel that you're wrong. Sa'yo naman, Selectable, wala naman ako sinabing tama, diba? So, wala kahit kailan na inagrihan ka sa akin. As in, zero. Wala akong maalalang pagkakataong kahit kailan na nag-agree ka sa kahit na anong sinabi ko. Kasi nga, sobrang talino mo, sobrang lupit mo, super tindi mo, super lupit mo, super kalan ka. Dapat nga, ikaw na pumalit sa akin dito kaso ang problema, ay wala ka palang programang katulad ng sa akin, Selectable. Anyways, follow-up question, brother. Okay na muna ako, brother. Magtrabaho muna ako. Okay, sige. Salamat. Okay, Sel, go. Boss, magandang gabi. Good evening. Doon sa tanong na ano ang itatanong, ang ano ko doon, boss, ang tanong ko, ano ang maipapayo mo sa mga magulang na madalas ang sagot sa bata wag mo munang itanong yan. Bata ka pa, paglaki mo maiintindihan mo rin yan. Yung ganong sagot ng magulang sa mga bata, boss. Sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, Kasi syempre, okay, sige, so ungkatin natin to intellectually. Himayin natin ng bahagya, konti lang, himayin natin. So bakit sinasabi ng mga magulang na wag mo muna itanong yan kasi bata ka pa? Kasi sa madalas na pagkakataon, dalawa lang naman yan Sa mas madalas na pagkakataon, dalawa lang yan. Either, hindi mo alam ang sagot, tsaka mo na lang pag-iisipan pag lumaki na yung anak mo, o alam mo yung sagot pero masyado pa talaga siyang bata, totoo yun. Alin lang sa dalawa? Sa madalas na pagkakataon. Kasi, halimbawa, kapag tinanong ka ng anak mo, 4 years old, ang 4 years old, nakakapag-isip na yan. Mama, paano nagkakaroon ng tao? Paano po ba nyo ako pwedeng igawa ng kapatid? Anong sagot mo dun? Diba? Paano po ba ako lumabas? Galing ka sa tiyan ko. Paano na ako napunta sa tiyan mo? Sige, paliwanag mo sa bata yan. Paliwanag mo sa bata, 4 years old. Alam mo ngayon, mahirap ipaliwanag. Di ba? Alam mo ngayon, mahirap ipaliwanag. Paano ako napunta sa tiyan mo? Mama, akala ko mahal mo ko. O, mahal nga kita. Bakit kinain mo ko? Paano ako napunta sa tiyan mo? Lumabas ka galing sa tiyan ni mama. Paano? Bata ka pa, anak. Tsaka na natin pag-usapan niya pag lumaki ka na lang. Tingnan mo nga muna doon sa tatay mo kung ano ulam. Wala kang choice ngayon. Wala kang choice. Wala friend ka ngayon. Pakitanong sa tatay. Doon kay papa mo, tanong mo ron. Tanong mo ron kay papa. Pakita naman sa tatay. Sige. Eto na lang, alam ko na. Mga presidente, alinga muna kayo mga putang ina nyo. Nali kayo. Tanong natin si Ace. Ace, Baguio. Tanong natin si Ace. Nagtatago si Ace. Ace, pag alba, tinanong ka ng anak mo, Papa, paano po ba nagkakaroon ng tao? Paano nakakagawa ng tao? Ano sagot mo, Brad? Isipin mo bata Hindi teenager bata. Tinatawag ko yung misis ko. Sumagot. Pag medyo nasa edad na yung anak mo, come here, son. Come here, son. I will teach you about the birds and the bees. And the flowers and the trees. Ang hirap putang ina papa. Ito nga sandali nga dito, tanong natin sa kanila.
So, habang tinatanong ko yung mga presidente ko dito, type nyo rito, paano nyo ipapaliwanag sa anak ninyo kung paano gumagawa ng tao? Kapag ang anak mo, 4 na taon, 5 taong gulang pa lang. Wala pang teenager, basta less than 10 years old. Tanong natin doon sa iba. Hanap tayo ngayon ng presidente dito. Hanap tayo ng presidente. Presidente, hi, nasaan kayo? Putang ina, halos lahat ng mga presidente rito, naka-off cam ah. Mautak ka! Mautak! Asa na kayo? Ha! Putang ina, pagka presidente ka, brad, kailangan matalino ka. Hindi pwedeng bobo, tatanga-tanga rito. Presidente ka husod ka ng mga tao di ba? Gusto mo yan di ba? O, sige, gusto mo matuto galing sa akin O, sige. Sige, hanap tayo ngayon. Eto, matali-talino. Garawi. Paliwanag mo sa amin, brother. Ang anak mo, less than 10 years old, papaliwanag mo ngayon kung paano gumagawa ng bata. Sige, brother. Try lang. Sige. Testing mo. Sige, go. Testing. Sige, go. Yeah, may magsusubok. Sige, Pampatalino to. Walang no judgment walang maling sagot Doon lang muna tayo sa kung paano nyo lang papaliwanag. Paraan lang ito ng pagpapaliwanag. There are better ways of explaining things, and there are not so good way of explaining things. Sige, go, tuloy. Sabihin ko, boss, ang tao nabubuo parang special project ni mami at daddy. Dahil may pinagsamang magic si mami at daddy na nagiging baby. Panalo. Okay, Parang gumawa sige. ng cake, May special project. ingredients si mami at may ingredients si daddy. Tapos kapag pinagsama at inalagaan sa oven, sabi ni mami, nagiging baby. Inalagaan sa oven. Panalo yun, may special ingredient. Panalo. Dito nga sa comment section ko, tinan mo, kaloka, ang hirap sagutin. Gawa sa kapitbahay, sagot tong isa. Aray ko. Bukas na anak, gabi na. Bukas na anak, gabi na. Sabi. Sige, sino pa gusto magsubok? Go, baka may mas better kayong paraan. Ang ganda nun. Ingredients kay mami at daddy. Special project. Okay, sige. Magaling. Testing supremo, baka meron ka. Tsura niya, napakapit sa noo. Hindi, sa akin natanong na rin yan sa 7 years old. Bang! Ano sagot mo? Kasi sabi ko, do you see your TV? Sabi ganyan. Ano, ulit. So, I use that to see TV. Kasi alam nila, brother, tinuruan ko sila kung ano yung meron sila. Meron silang, yan, tennis, meron din ganyan na babae. Tinuro ko sa kanila habang maaga pa sila para kung sakali man merong gumawa kung ano, alam nilang hindi pwede kahit sino hawak. Galing. So, ganun din, sinasagot ko rin yan ng reality na ginagamit yan para bumuo ng bata. Pero kailangan mo ng partner, which is yung babae. Pero hindi ko siya in-elaborate. Kumbaga binigyan ko na sila ng idea na yung bagay na yan ay hindi dapat basta-basta kung kanino ipakita at ipahawak. Galing. Yung ginawa ko, brother. Galing. Ay, nice. Ayun, 7 years old. O ngayon, sa inyo ngayon nakadepende kung 7 years old, less than 10 years old, imumulat nyo na sa ganun. Para sa akin, personally, I think it's a good idea. Pero, syempre, para sa akin yun, to each his own. May mga iba naman na hindi gustong ganung kabata, tuturuan natin yung anak natin. Pero, actually, that makes sense, na sa batang edad pa lang, naiintindihan na nila na hindi pwedeng hawakan ng kahit na sino na lang yan. At hindi pwedeng laro-laruin ng kahit na sino na lang yan. Maganda yung ganung konsepto. Nga lang, hindi lalapat yun sa lahat. Syempre, may mga magulang na conservative. Pag-uusapan niya kapag medyo tumanda-tanda na, kadalasan kapag teenager na. Ang mahirap nga lang, kapag hindi nyo, as in completely, ito punto pag completely, hindi nyo talaga ino-open yan sa mga anak ninyo at all. Pag hindi nyo pinag-usapan yan, magte-testing ang mga bata. Magte-testing sila.
Tapos ang hindi mo gugustuhin, nag-testing, ngayon nagka-problema. Yan. Follow-up question, sister. Pwedeng follow-up, brother. Sige, go. Ay, sorry. Sige na, go, tuloy. May follow-up answer ko lang. Kasi ganito nangyari. May mga kalaro sila sa labas ng babae. So, nagtatanong din sila bakit yung kanila iba, bakit yung akin iba. So, syempre, as a magulang, kailangan imulat mo na sa ganun Dahil hindi nila may iwasan na explore. So, habang maaga, i-guide mo sila. Ba, matindi. Dahil yan basta-basta dapat hawakan. At hindi nila hawakan, ay hindi nila pwedeng hawakan yung nasa kalaro nila. So, yun yun, brother. Para Ganda. maging open-minded lang lang. Pero na-curious ako, paano nila nalaman na iba yung sa iba? Wag na. Okay. Sige, next question tayo. Next question. Follow up ako, boss. Sige, go. Follow up, go. Hihingi ako ng knowledge sa'yo tungkol doon sa kung paano mo ipapakilala ang sarili. Lalo kung hindi mo kailangan i-introduce o isalita, paano mo ipapakilala ang sarili mo? Straight, may mga panahon kailangan mo talaga ipakilala yung sarili mo until such time na ipinapakilala ka na ng ibang tao. Kasi sa madalas na pagkakataon, ano yan sa umpisa dahil, alam mo yan, wala ka pa masyadong sobrang daming achievement, kailangan mo munang matutunan kung paano ipapakilala yung sarili mo So, ako, ang paraan ko ng pagpapakilala noon, nung nagsisimula pa lang ako, hello, ako po si John Chichester III. Ito po ang edad ko, ito po ang ginagawa ko, magandang araw po sa inyong lahat. I'm pleased to meet you. Yun ang format ko dati. Pero, syempre, diba, ano yan to each his own yan Hindi yan one size fits all yung paraan ng pagpapakilala. Nakadepende sa audience mo yan. Nakadepende sa audience. So, halimbawa, ang audience mo, puro professional. Sa madalas na pagkakataon, hindi mo na kailangan ilabas pa edad mo. Hindi na kailangan yun. Puro professional lang kasama mo. Ang importante, pag puro professional lang kasama mo, anong ginagawa mo at anong pakinabang nun dun sa mga taong nakikinig sa'yo. Pagka naman tropa-tropahan o parang church gathering, yan, pwede mong ilagay yung edad mo dyan, pwede mo ring ilagay yung trabaho mo dyan, pwede mo ring ilagay yung level ng pananampalataya mo dyan kapag ka church gathering. Pero you have to understand and you have to know your audience so your audience can relate to whatever it is that you are presenting yourself of. Para maipresenta mo ang sarili mo sa paraang interesting sa pandinig ng mga tao at makilala ka nila at maging interesado din sila dun sa kung ano man yung mga bagay na meron sa'yo, tungkol sa buhay mo, tungkol sa bagay na ginagawa mo, kailangan kilala mo audience mo. Dun mo muna simulan. Kailangan meron ka ng template niyan. So, ibig sabihin, one size fits all, pansamantala, temporarily, sa umpisa, ito lang muna yung paraan mo ng pagpapakilala. Tapos, susunod na panahon, paglipas ng mga panahon, matututunan mo rin eventually, pag meron ka ng one size fits all, pag meron ka ng pinaghandaan na presentation ng tungkol sa sarili mo, kung paano mo ipapakilala ang sarili mo sa publiko, sa mas madalas na pagkakataon, susunod na panahon, matututunan mo rin, madalas automatic na lang yun, yung mauunawaan mo kung sino audience mo. Tapos pag naunawaan mo na kung sino audience mo, tsaka mo ngayon iti-tailor fit yung paraan mo ng pagpapakilala dun sa ano bang palagay mo na mapapakinabangan na itong audience na to. Ano ang common interest ng audience? Ganun ang konsepto So, anong common interest ng audience? Dun mo ngayon iti-tailor fit yung paraan mo ng pagpapakilala sa mga tao dun sa common interest ng audience mo. Follow-up question, go. Kasi boss, merong mga may mga pagkakataon na actually kilala ka ng mga tao sa pangalan mo, sa edad mo, di ba? Kung saan ka nagmula. Pero kailangan mo ipakilala deep kung sino ka. Kung ano ang kaya mong gawin kahit hindi mo sabihin na kaya ko to, di ba? Na ganito ako, matapang ako. Paano yung ginagawa ng isang tao na kunwari, nakita ko siya na ganyan ang aura niya, paano yun nagagawa na maipakilala hindi sa bibig, sa kilos? Hindi. Ano na yun? Kumbaga, hindi na yan dun sa panahon pa lang nagpag-i-introduce mo ng sarili mo by means of words. Pinatayo ka. Diba? Hindi na yan dun. Dun na yan sa paglipas ng panahon nakikilala ka ng mga tao. Ipinakikilala ka ng mga gawa mo. Pinakikilala ka ng mga body language mo, pinapakilala ka ng verbal means of communication mo, yung thought process mo, yung paninindigan mo, kung tapat ka bang magsalita o nababali yung mga salita mo, pag sinabi mo ba isang bagay, totoo ba yan o sinungaling ka, yun na ngayon magpapakilala sa'yo overall, yung kabuuan ng pagkatao mo. Pero syempre, there's always first impression and first impression lasts. So, importante yung paraan ng pagpapakilala kapag tumayo ka sa mga tao.
Sa pagharap mo pa lang sa mga tao, first impression lasts. So, importante yun. Pero, mas importante, bukod sa first impression, yung kabuuan ng pagkatao mo kung paano mo ipinipresenta sa mga tao in general. So, tatanungin mo paano yung kung paano yung pagpapakilala sa mga tao na dun sa paraan na as in kilala ka na matinong tao at mabuting tao ka. Una-una, katapatan sa pagsasalita eh. Katapatan sa pagsasalita. Pagkatapat kang magsalita, madali ngayon na makumbinsi mo ang mga tao dahil meron kang track record. Sa katapatan pa lang sa pagsasalita, napaka-importante nun. Pag sinabi mo isang bagay, o tinan mo, katulad nun, may sumasang-ayon sa akin, di ba? Yung bubong nahulugan ng manggan, lakas. Malalaki na yung mga mangga sa bubong eh, nakakatuwa. Anyways, yung katapatan sa pagsasalita isa sa mga pinaka-importanting factor for credibility. Para pinaniniwalaan ka ng mga tao at inire-respeto ka ng mga tao, dapat yung mga sinasabi mo totoo, hindi ka sinungaling. Doon pa lang sa sobrang basic lang na yan yun lang, sobrang basic lang na yan. Sobrang basic. Sobrang basic lang yun. Tingnan mo, katulad niya, tingnan mo, sumasang-ayon nga sa akin si Selectable no? Sabi niya, just be you. Don't be a fraud or a fake person. Tama yung sabi niya. Tingnan mo, ngayon sumasang-ayon na siya sa akin, 'di ba? Bakit? Kasi nga pag tapat ka magsalita, tapos yung presentation skills mo pa magaling, even your enemies will listen. Kahit kaaway mo, makikinig. Dun sa sobrang basic lang na yun, maging tapat ka sa pagsasalita. Tapos, body language, importante din at the same time. Na kapag ka nauupo ka, pwedeng medyo relax ka ng kapiraso, 'di ba? Lalo na kapag may track record ka na at maganda na ang impression sa'yo sa isip ng mga tao, pwedeng slouch ka ng konti, pero konti lang. Pero hindi pwedeng nakaupo ka sa upuan mo, tapos nakaganyan ka. Yan ang pinakamabilis na paraan para walang respeto sa'yo tao. Gusto mo mas wala pang respeto sa'yo tao? Naka-Zoom meeting pero nakahiga ka. Tapos naka-on yung camera ba nakahiga ka. Yeah, wala kang makuha respeto galing sa tao niyan. Kasi yung impression na ibinibigay mo wala sa hulog eh. 'Di ba? Isipin mo, nag-aaral tayo tapos ikaw nakahiga ka. Tapos naka-on cam ka. Doon pa lang sa sobrang basic lang na yun. Sobrang basic ito, Zoom ito, 'di ba? So yung mismong etiquette lang na bawal ang nakahiga. Basic, bawal lang nakahiga. Tapos notebook, ballpen ninyo dapat nandyan. Tingnan mo, ako nga mismo na nagtuturo yung notebook at saka yung ballpen ko nandito eh. Tamo. Ang mga libro ko nandito sa paligid. So pag may kinailangan akong buklatin, kahit ano pa yan, kay Biblia yan o Quran, meron ako dito. Tapos may mga iba pa akong mga libro kung kailanganin ko lang buklatin. Nasa paligid ko ngayon lahat ng mga kailangan ko. Ang kape ko nandito na. Ang tubig ko nandito na. Meron akong tobacco rito. Kung matripan ko magtobacco maya-mayang konti. O, konti nga lang, kalahati na lang yan. Meron akong pabango rito. Pag naamoy ko yung sarili kong wala sa hulog. Bawa, pinawisan ako. Ayan, may pabango ko rito. 'Di ba? Meron akong shades dito, nandito lang sa mukha ko, minsan tinatanggal ko, minsan nandyan lang 'yan. All else, hindi ko na kailangan kunin. Lahat naka-ready na dito. So it will denote na organized ako. Kahit papaano, pwede mo sabihin impromptu yung marami lang nasa question and answer, pero kahit papaano there's some level of being organized sa akin. Hindi lahat magulo. Tapos, tumataas pa yan as you move along in life. As you move along in life, tumataas pa yung impression sa'yo. Tumataas pa yan. Nakadepende sa tindigan mo, na kapag ka ba ikaw tumindig sa harap ng tao, yung tindig mo ba matikas o malamya, slouchy ka? Nakadepende sa pakikipagkamayan mo, impression din yung kamayan, in case lang hindi nyo alam. Lalo na sa mga lalaki, impression ang kamayan. Pagkakakamay ka, hindi pwedeng hindi magkaintindihan kung pipace bump ka pa, o kakamay ka ba, o aapir ka ba, o ano ba talaga gagawin mo sa kamay mo? Ano ba gagawin mo sa kamay mo? Kailangan magkaintindihan dyan. Oo. Kung pipace bump ka ba, aapir ka ba, o kakamay ka ba, o papakyo ka ba, ano ba gagawin mo talaga sa kamay mo? Ano ba? Yung iba, tangina nagkakalituhan pa sila dyan eh. May pumipace bump, tapos may umaapir sa face bump. Tanginang yan. Parang tanga. Bakit? Kasi ikaw rin mismo, hindi ka clear sa intention mo. Ano ba gusto mo? Hindi nyo pa ba nararanasan yun? Yung tanga na parang tanga yun. Yung may aapir ka, siya binigay sa'yo, face bump. Tanga na aapir ka, tapos face bump, parang tanga. Ano, aapiran mo yung kamao niya? Utang inang yan, napaka-basic lang yan eh. Napaka-basic lang yan. Kung gusto mong maganda impression sa'yo ng tao, kamayan. Hindi ka magkakamali dyan kapag umpisa pa lang, inilalabas mo na kagad ang kamay mo.
Hindi ito pag ginanya mo kamay mo, hindi mapapagkamali ang fist bump yan. At hindi rin mapapagkamali ang appear yan. Na. Diretso, pag inilabas mo ang kamay mo, kamayan talaga ibig sabihin yan. No, sa ganyang basic pa lang na angulo, pag nilabas mo ang kamay mo, kamayan talaga ibig sabihin yan. Kailangan you need to be clear, you need to be bold with your intention. Pag inilabas mo ang kamay mo na ganyan, kamayan yan. Pag inilabas mo ang kamao mo na ganyan, ibig sabihin niya fist bump yan. Pag itinaas mo ang kamay mo, mataas, mataas. Hindi mapapagkamali ang fist bump yan, mataas. Ibig sabihin niya, mag-a-appear talaga kayo niya. Walang ibang paraan yan. Hindi mo makakamayan. Putang ina mo na, sira yung Zoom meeting ko. Dali lang ha. Nawala yung Zoom eh. Nawala yung signal. Dali lang. Ano oras na ba? Parang napasarap na yata ako. Antente na pala. Nawala. Oo, brother. Pasuyo nga muna. Dali. Nawala yung Zoom ko. Nalabas ako. Hindi ko alam paano nalabas. Oh? Okay. Yan, boss. Waiting, brother. Wala. Ay, tama. Brother, bilis kasi naka-live tayo. Okay lang ha. Lolo ko pa yung Di antena. Yan. Okay. Dito na tayo. We're back. Okay. So, we're back. Si boss. Okay. Sige. Nakabalik na tayo. Teka lang ha. Dito sa kabila. Boss, kala ko namulot ka ng mangga. Hindi. Gusto ko nga sana para may pulutan tayo rito habang nagiinuman eh. Yan. Madalas kasi pulutan yung mangga na yan sa kung saan saan eh. So, yun. As I was saying, body language importante. Pagpapakilala yan. Para hindi nagkakalituhan when you are clear with your intentions, madali ngayon sa tao na sundan ngayon ang intention mo. Pag makikipag-face bump ka, nakaganyan ka talaga. Pag makikipagkamayan ka, diretso. Hindi magkakamali tao dyan. Wide open. Hindi nakaganon, hindi parang hindi timid na hindi mo maintindihan ano ba talaga yan. Hindi. Pag nakabuka kamay mo na ganyan, hindi mapapagkamalian yan. Bakit? Hindi mo mapiface bump to. Hindi mo rin maa-appearan to. So, walang ibang paraan yan. Kakamayan mo lang talaga yan. Tapos ang appear dito banda sa ibabaw ng ulo. O, hindi ngayon mapapagkamali ang face bump yan. Paano mo face bump? Mataas niyan. Ang face bump hanggang gitna lang. Mataas sa bandang muka. Yan, yung mga basic na yan. Sobrang basic lang ng mga yan. Nakakapagpataas ng credibility, nakakapagpababa ng credibility. Simple body languages lang yan. Sobrang simple lang yan. Follow-up question, Sel. Okay na pa ako doon, boss. Thank you. Okay. Jason, go, FW. Good evening po, boss. Hello. Kumusta po? Relax lang. Balita. Ito po. Maraming salamat. Ang tanong ko po ay ganito, sir. What insight you can give to someone who genuinely wants to help but doesn't know where to start? Sino ba tinatanong mo? Ibang tao tungkol sa sarili mong gustong tumulong? In general po. Sa mas madalas na pagkakataon may nakikitang problema kaya kaya gustong tumulong ng tao. Pero napakabihira ng mga taong gustong tumulong na actively seeking para makahanap ng taong tutulungan. Napakabihira nun. Napakabihira nun, sobra. Napakabihira. Alam mo, diretso, kahit ako, hirap ako dyan eh. Hirap ako sa paghingi ng tulong sa mga tao. Hirap ako. Kasi I have always worked on my own ever since.
Mula 18 anyos ako, tinrabaho ko lang talaga yung sarili ko. No, sige, every now and then mapapahingi ng tulong sa kung papaano mang paraan kapag talagang gipit na gipit, talagang ipit na ipit, pero napakabihira nun sobra. At the top of my head, parang bukod dito sa content ng nasunugan kami kaya ako humingi ng tulong. Pero alam mo yung ginawa lang yung paghingi ng tulong na yun, ang dahilan kasi yun talaga yung normal na gagawin ng isang taong nasunugan eh. 'Di ba? Pero content lang yun eh. Pero to my personal life, diretso, hindi ko maalala yung huling panahon na humingi ako ng tulong na kahit kanino na ako talaga yung nangangailangan. Hindi ko maalala. So, ang sagot ko doon, hindi ako sigurado. Sa mga taong mapaghingi ng tulong, madali sa kanila yan eh. Pero ako kasi personal, hindi masyado eh. Talagang, alam mo yun, napakabihira eh. Sa mas madalas na pagkakataon, pag ang normal na hihingi ko ng tulong, may kapalit eh. Pero yung purely, as in, tulong lang talaga. Kasi tinan mo, pag alam mo, hihingi ako ng tulong sa mga empleyado ko. Empleyado ko yun, ang kapalit ng sweldo, madali. So, diretso, nagbibigay na lang ako ng instruction kung ano gagawin nila. Madali. Sa mga kaibigan, tangina, halos di nga ako. Hindi ako lumalapit sa mga kaibigan para humingi ng kahit na anong tulong eh. Napakabihira, sa sobrang bihira, wala akong maalalang panahon. Sigurado meron yan, hindi ko lang talaga maalala. Kasi pag humingi kasi ako ng tulong kahit kanino, kahit ano pang paraan, tinutumbasan ko na kagad para wala na kagad sa isip ko yun eh. Ang problema kasi talaga sa paghingi ng tulong, brother, yung konsepto na meron kang isipin kung paano mo ibabalik yun. Pag alam mong yung paghingi mo ng tulong genuine at matinong tao ka at hindi ka mapansamantala ng kapwa-tao, mahirap para sa'yo humingi ng tulong. Mahirap, sobra. Sa akin, mahirap na hirap akong humingi ng tulong kahit na kanino tungkol sa kahit na anong paraan na walang kinalaman sa employment eh. Sa employment, madali kasi empleyado mo yan, binabayaran mo yun eh. Pero sa personal na buhay, na-on the spot mo ko ron ah. In fairness, hindi madaling sagutin yan ah. Hindi madaling sagutin. Sa ibang tao, madali sa kanila yan eh. Kasi basta na lang sila maglalabas ng problema nila kung kanino. Tapos tsaka sila magpaparamdam na humihingi ng tulong. Siguro, yun, pwede. Doon sa ganong paraan. Merong mga tao na regular na nakakaalala kayo sa kanila. Itong mga tao na to na regular na nakakaalala kayo sa kanila, madalas na pagkakataon, yung simpleng paramdam nyo pa lang na meron lang kayong ikinuwentong kahit na anong problema, kung yung tao alam mong matinong tao at alam mo yung mahal ka nung tao na yon, magtatanong na kagad siya kung paano siya makakatulong eh. Kaya kung di nyo napansin, ako sa inyo, pag halimbawa merong nag-message sa inyo kahit na sino, sa madalas na pagkakataon, tanong ko na kagad paano ako makakatulong. Ganon kagad ako. Actually, minsan nga may mga nag-a-add sa akin sa Facebook na pagka kinonfirm ko, lalo na yung mga, alam mo yung na kilala ko lang sa kung saan man, na mga taong hindi naman parte ng Project 1M, laging ang tanong ko, una muna, hello, I have confirmed your message. Paano kita matutulungan? Yun na kagad yung second paragraph. Paano kita matutulungan? Yun kagad ang laging susunod na message ko. So, I will say, siguro, reverse psychology ko lang. Siguro kung ako yung hihingi ng tulong, magpaparamdam ako na may problema. Tapos, ito mas maganda. Ito mas maganda. Ito mas magandang paraan. Ito mas magandang paraan. Idiretso mo na kagad yung hinihingi mong tulong. Tapos pagkatapos nun, bumawi ka agad-agad. Yun, pinakamabilis na paraan. Diretso mo na kagad. Diretso. As in, kung kanino ka man hihingi ng tulong, humanap ka ng paraan kung paano ka makakabawi doon sa tao na yun agad-agad. Kaya anumang paraan yan, basta diretsohin mo na lang kung ano eksakto yung kailangan mo. Kasi ang hindi mo gugustuhin, hihilot-hilutin mo pa, tapos, alam mo yun, wardi-wardi pa, tapos pa, jumble-jumble pa kung ano pa pinagsasabi mo. Tapos ang dulo pa, pinapasakay, putang ina. Dulo ko yung internet.
Lolo ko yung internet. Dahil lang ah. Wait lang. Anyways, 10:30 naman eh. May manggang nahulog. May manggang nahulog ulit. Malamang nalog. Okay. Hello. Andito ako. Hello. Relax lang kayo. Hello. Nagkakagulo na naman kayo. Wala lang ako sandali. Okay. So yun. Yun ang masasabi ko ron. Diretsuhin mo na lang kagad. Tapos gumawa ka ng paraan para makabawi kagad as soon as possible. ASAP yung pagbawi mo. Kasi ano yan eh. Technically, nagwi-withdraw ka sa love bank niyan eh. Ang problema kasi sa paghingi ng tulong, pagka wala ka na deposit dun sa love bank ng tao na yun, mahirap humingi ng tulong eh. Pero kapag ka marami ka nang na-deposit sa love bank ng tao na yun, madaling mag-withdraw, pero kailangan palitan mo kagad ASAP. Otherwise, bababa ang credibility mo. Yan ang trouble sa paghingi ng tulong eh. Ngayon, hindi ko sinasadya sa suluhin yung mga problema. Pero ang suggestion ko, kung merong paraan para makabawi ka sa mabilis na paraan doon sa mga taong nakatulong sa'yo, ASAP yun. ASAP. Pag nakahingi ka ng pabor kahit kanino. Follow-up question, brother. Okay na po ko doon. Okay, sige. Nakita ko si B kanina. Second question. Sige, go. How can common people like us make your goal easy to reach? Doon sa 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. Yun ang pinakamabilis na paraan. Wala ka halos makikita mas mabilis pa na paraan kaysa dyan sa 3 pillars ng Project 1M na yan. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto, hanggang sa maabot mo kung ano man yung gusto mo. 3 pillars ng Project 1M. Dito muna ako kay B. Isa muna. Kasi nakita ko si B nagbaba ng kamay. Baka biglang mabisi na. Diyan ka pa, B. Oh, tangin naman, naglolo ko talaga yung internet. Nakakonekta ka ba? Okay. Tingnan mo nga o ilan yung nakakonekta ron. 4. 3 lang dapat. Sino yung isa? Anong Miss Francis? Okay. Merong malakas gumamit ng internet kung sino man yan. Malamang si Francis yan. Hirap kasi magpakabit ng internet dito eh. Tangin congested yung buong lugar. Okay na muna sa inyo rin for the meantime. Hindi, isa na lang, last na. Siya nga. Hindi. Sino yun? Hindi si Francis. Okay, so malamang ibang tao. Okay. Asa na? Ayan, sige. Sa akin. Ako rin pala. Putang. Ayan na, nagloko na nga. Leave meeting. Okay, sige. Balik tayo messenger. Isa pa. Last na. Hello, CS. Hello. O yan, sige, tuloy na. Go, B. Tuloy. Ayun, sir. Di ba, baby pa yung salon ko, no? So, about business sana ito Okay. or brand, Mhm. branding. Ano po sa tingin ninyo yung nakaka-build ng trust sa isang brand, especially sa service industry? Naku po, marami. Alam mo, hindi yan pinaka lang eh. It's all about the entirety of the experience combined. Yung entirety ng experience combined. Kung meron man pinaka nakaka-build ng trust, kailangan mapabalik mo tao 3 times. Psychologically, pag napabalik mo tao 3 times, madalas na pagkakataon kaysa hindi, sa'yo na halos habang buhay yan. Lalo na service, tapos salon pa. Pag napabalik mo tao 3 times, yun dapat ang goal ninyo. Yun ang target nyo. Kung paano nyo man magagawa yun, kailangan mapabalik nyo sila 3 times. Ang ginagawa nung iba, nagbibigay sila ng discount para dun sa susunod na balik. Meron silang parang loyalty card. Maraming iba't ibang paraan para mapabalik mo tao, lalo na sa salon. Ako, ang suggestion ko, i-YouTube mo yan. Pero, kung meron mang number 1 na
makakapagbigay ng tiwala sa isang tao, siguro, okay, sige, service, okay, that's one. Pero pag maganda na yung service mo, na talaga naman maganda naman talaga yung service mo, siguro ang number 2, kailangan mapabalik mo tao 3 times. Doon mo muna simulan. Targetin mo na dapat bumalik ang tao sa'yo 3 beses. Tapos dapat stellar syempre yung performance nyo dun. Sa lahat ng mga panahon na yun. Para magpabalik-balik na sila habang buhay. Yun, follow up, go. Next question, sir. Sige. Curious lang po, ano yung qualities ng isang brand na talagang nagiging memorable or worth coming back to? Yung overall experience. Yung overall experience. Kailangan mula dun sa kung saan man nila nakita yan, hanggang sa may nakausap sila sa telepono o sa chat, hanggang sa pumasok sila ron sa o nag-commute o kung ano man yung means of transportation na kasi papupuntahin mo yan eh. Hindi mo naman pwedeng gawin online yan eh. Pwedeng kayo pupunta, pwedeng sila pupunta, pwede. Pero hindi mo magagawa yan ng, alam mo yun, remotely na ipapaayos yung buhok. Hindi eh. So, ang ko-consider mo dyan, yung overall experience. So, mula dun sa na interact sila sa social media, kung yun man ang pang-hook mo, social media, hanggang sa may ka-chat sila o may tumawag sa kanila, hanggang sa pumunta na sila ron, pagpasok nila, paano yung entrada, saan sila pupunta, tapos pain points hahanapin ninyo, hanggang sa uupo yan dun sa upuan ninyo, hanggang sa interaction, hanggang sa tatanungin sila kung anong papaayos, hanggang sa upselling, hanggang sa bill, hanggang sa makapagbayad sila, hanggang sa nakakwentuhan, tapos umalis na sila, tapos yung follow-up sa kanila, yung kamustahan sa kanila, yung susunod na transaction nila, yun yung overall experience sa pinag-uusapan eh. Lalo na salon yun sa'yo eh. Yun yung overall experience sa pinag-uusapan. So, kailangan yan, sobrang taas ng emotion, tapos tuwan-tuwa sila. Yun yung kailangan targetin ninyo. Parang katulad sa akin dito sa Project 1M. Bakit maraming regular customers? Maraming regular customers kasi syempre masarap yung produkto, ando na yun. Pero magagaling kasi talaga yung mga salesman. Ang primary na ang primary na emotion na kailangan nilang ikabit, excitement. As in, kailangan itaas nyo ang excitement ng mga tao. As in, kailangan tumatawa yung mga customer na yan bago sila maglabas ng pera. Kasi madali magbukas ng bulsa galing sa isang tao na tumatawa kaysa sa neutral lang yung nararamdaman niya na gusto niya lang ng sinigang na baka. Kita ko sinusulat mo pa eh. Kuha mo? Yes, sir. Last question. Yes, sir. Last question. Mumute ko lang muna tong isa kasi basura ng lipunan eh. Tinatadtad niya yung ano ko eh. Tinatadtad niya yung comment section ko ng gay. Ang gago, tangina mo. Alam mo, madaling sabihin yung gay na yan. Pero pag sinabi mo sa mukha ko yan, sigurado, mababawasan ng 1 piraso ipin mo. Gay moin mo ako. Sige, gay mo ako. Gay mo ako. Maintindihan mo sino gay sa atin dalawa pag nabawasan ka ng ipin. Anyways, follow up, go. Next question, sir. Sige. From your experience, Okay. dito lang ako magbe-base. Okay. Just experience. What makes a service-based brand stand out and feel premium? Wala pa rin tatalo yung overall experience eh. Kailangan yung interior mo mukhang premium. Siguro kung meron mang 1 piraso, lahat pag sinuma mo, o I will say 3 bagay. Una, yung service. Yung mismong serbisyo na binabayaran sa'yo. Pangalawa, yung overall experience. Hindi lang yung serbisyo na sobrang ganda ng buhok nila. Okay yun, sige, sobrang ganda ng buhok. Pero yung overall experience, yun, kailangan yun, importante, sobrang smooth dapat ng lahat ng bagay. Tapos lahat ng pain points hahanapin ninyo. Pero importante na at the same time yung interior. Dapat sobrang ganda ng interior, mukha talagang magbabayad ka ng mahal. Hindi mukhang chipipay.
kailangan mukhang ginastusan, mukhang mahal. So, hindi na importante kung Shopee lang yan, ganun. Basta dapat yung itsura mukhang mahal. Kasi sino naman ang gustong gumastos sa sobrang mahal sa isang lugar na mukhang chipipay? So, yung overall experience, mula pagpasok, alam mo yun, lahat ng bagay ng mga pinakakaliit-liitan, wala dapat ni konting pagsimangot yung kliyente. Dapat, as in, overall experience niya, panalo talaga. Tapos, yung mismong buhok ng tao, talagang sobrang hands down, panalo talaga. Tapos, yung interior mo rin at the same time, sama mo na rin. Wala dapat gaspang sa transaksyon, kahit saan pa, whether it be visual, lahat ng kabuuan ng experience nila, walang gaspang. Visual, feels, na, puhugasan yung buhok ng customer, kailangan relax sila dun. Hindi parang ang pakiramdam, tumatalsik-talsik sa mukha nila yung tubig, ganun. Tapos nababasa pa yung damit nila. Yeah. Yung ganun, nakakabawas yan sa customer experience eh. Yun, follow up, go. Hindi na sa business to, sir. Okay. Na-mention lang kanina. Na-curious ako. Sige. Paano malaman yung body count ng isang tao? Sa ugali, sa madalas na pagkakataon. Body count ng tao, madalas na pagkakataon, papansin mo sa ugali yan. Pagkahalos wala na silang pakialam sa kapwa-tao nila. Taas na body count yan, pag wala na halos pakialam sa kapwa-tao. Common yan sa babae, mapapansin nyo. Pag ang babae, snabera, kadalasan yan, ganyan yan. Snabera, ang gaspang ng ugali, sama mo na rin na may tattoo sila, punong-puno ng tattoo yung katawan, yung dito sa likod, yung dito, sa likod, dito, yung sa may bandang ibabaw ng puwet. Yan, kumbaga, isa sa mga pinaka-primary indicators yan. Tapos may siguro yung tattoo na nila, hindi mukha ng nanay nilang patay o mukha ng kapatid nilang namatay. Madalas yan, rosary, yan, common rosary, thorns, rose, yung art dito sa likod na parang graffiti. Yung dito sa may banda rito, may graffiti rito. Minsan dito sa may bandang tagiliran, yan. Tapos statements, yan. Minsan Bible verse pa. Iba-ibang klase ng tattoo. Butterfly, pinaka-common butterfly. Yun yung nakita ko makikita nyo rin sa makikita nyo rin sa TikTok yan na pagka isang babae may body count marami ng body count, common dyan makikita mo butterfly. Kusa na lang lumilitaw sa kahit saang parte ng katawan, whether it be sa sakong nila, sa bukong-bukong, yung bang, ito yung paa, diba? Yung buto dito sa gilid, meron dyan minsan may butterfly dyan. Minsan naman dito banda, dito. Minsan naman dito, minsan sa leeg, minsan dito sa may bandang dibdib, ganun. Minsan, Arabic nandito sa may bandang dibdib. Pag meron dito sa dibdib, malaki, alam mo mataas sa body count niyan. Bakit? Ba't ka maglalagay ng kahit na dyan? Alam mo naman tititigan yung suso mo. Diba? Ba't ka maglalagay ng kahit na dyan sa may bandang ibabaw ng suso mo? Dahilan yan? Yung tama yung sinabi ni Sadaw Dun sa kapag ka meron ka rito sa may bandang likod sa ibabaw ng puwet mo, kadalasan ay ibig sabihin niyang backshot. Yan yung gustong-gusto mong tinititigan sa'yo kapag ka kinakantot ka ng patalikod. Alam mo, mataas ang body count ng mga ganun. Mga indicators lang yan, pero it doesn't necessarily follow na talagang 100% foolproof yan. Pero ang sa akin diretso ang direct giveaway, yung ugali. Pag wala na halos pakialam. Yun. Sa mas madalas na pagkakataon kay hindi. Naging jowa mo yan, tapos maghihiwalay ka, tapos parang wala lang siyang pakialam. Ibig sabihin yan, may kasunod yan. Merong may reserve yan kung tawagin nila. May reserba. So alam mo, isa sa mga pinakamalalaking indicator ng isang babae na nagre-reserba yung body count. Kasi, alam mo diretso, hindi normal na gawain ng isang taong isang piraso lang ang body count niya na magkaroon siya ng reserba. Hindi normal na gawain yun. Ang normal, all-in siya dyan, isang piraso. Isang piraso lalaki, all-in siya dyan. Yun ang normal. Naalala nyo naman yung pinakaunang jowa nyong nagpaiyak talaga sa inyo ng husto. Huwag na maglokohan, naaalala nyo yun. Kung sino man siya, na pinakaunang-unang jowa mo, na talagang ngangal ka talaga nung naghiwalay kayong dalawa. Wala kang pangalawa nun. Wala.
Hindi normal na ang babae nagre-reserba ng isang piraso pa. Hindi normal yun. Kung yan yung pinakaunang jowa mo, wala kang reserba. As in, all in ka dyan. Iniisip mo na, yung lalaki na yan, kahit gaano pa kasira ang tok-tok niyan, dahil pinili mo na yan, pakiramdam mo, makakasama mo na yan hanggang mamatay ka. So yun, direct giveaway ng mga mataas ang body count. Meron niya akong ano diyan kanina, tangina viral nga yun putang ina, viral na naman ako, boy. Viral na naman ako. Ewan ko kung napanood niyo sa Project 1M na post yung broke boys don't deserve no pussy. Broke boys don't deserve no pussy. Tama naman yun. Pagka broke boy ka pa, hindi naman ibig sabihin niya pera di ba? Pagka broke ka emotionally, broke ka intellectually, broke ka finances, lahat ng, alam mo yun, pati espiritu mo broke, you don't deserve ng pussy nga naman talaga. Tama naman. Yeah. Wala kang karapatan na kumantot kapag ka broke boy ka. Kasi, tangina, may possibility, maano mo yan mabuntis mo yan di ba? O ganun din naman yung kapag ka masyado ng mataas ang body count mo. Di ba? Mababa na ang tsansa na magtapat ka pa, mababa na ang tsansa na may commitment ka pa kapag masyado ng mataas ang body count ng isang babae. Pero, hindi lang naman sa babae applicable yan Kahit sa lalaki, applicable din yan. Pag ang lalaki mataas na body count, nako, less likely na mag-commit na rin yan. Na madalas nagiging playboy na lang yan. Tapos, alam mo yun, dahil na lang sa matanda na sila, tapos marami ng pera, pipili sila ng kung sino man na medyo bata-bata, tapos tsaka na sila mag-aasawa. Yun ang common Yun ang sobrang common. Ang mga lalaki, di na halos gusto nag-aasawa. Ang mga babae naman, commitment issue na sila kapag mataas na body count nila. Laging may reserba. Laging may reserba. Anyways, follow-up question, go. Okay na, sir. Thank you so much. Okay. Sige, all set. Yun na muna for the meantime. Last na pala ako, isa na lang. Ray, Cavite, go. Nagtataka ako sa inyo. Bakit kung kailan, alam mo yung patapos na yung programa, tsaka kayo nga nagsisipila, ginagawa ko tuloy, sa umpisa akala ko, konti lang yung magtatanong, pinapahaba ko tuloy yung mga sagot ko. Pagdating sa may bandang dulo, binibilisan ko na, isa-isang piraso na lang yung tanong ng mga tao. Nagdusumaksa ka kayo kung kailan patapos na yung programa. Siguro dahil nagkakasarapan na kapag kabandang dulo na Sige, Ray, go. Tanong ko ng brother. Paano ba ang tama pakikipagkapwa-tao? Naku po, brother. Tangina, last question. Sobrang lawak niyan, brother. Sobrang lawak niyan. So, sisimulan muna natin dun sa body language. Pakikipagkapwa-tao, hindi ka dapat mukhang scammer. Dun muna sisimulan yan Sisimulan mo muna yan. Dun muna, hindi ka dapat mukhang scammer. Bahala ka na ngayon kung ano definition mo ng mukhang scammer. Kasi pag dinitali ka, sasama na naman ang loob ng mga mukhang scammer, pero hindi naman talaga Hampir sabihin nila, judgmental. Ano ka normal sa tao, judgmental? Huwag tayo maglokohan, huwag tayo magululan, normal sa tao, judgmental. Pag nakakita ka ng tao ng punong-puno ng tattoo sa mukha, pulang-pula ang mata, at malaking-malaki, at alam mo yung kakaiba ang kilos, tapos nakasalubong mo yan sa isang madilim na iskinita, huwag tayo magululan. Alam mo, tatalikod ka talaga at pupunta ka sa ibang lugar. Maliban na lang, ready ka lumaban. Ang normal sa mga tao, judgmental. Ngayon, tungkol dyan sa pakikipagkapwa-tao, masyadong mahabang topic yan. Pero simulan natin dun sa dapat hindi ka mukhang scammer. Ayusin mo sarili mo, ayusin mo pananamit mo, ayusin mo buhok mo, ayusin mo lahat ng bagay, pero hindi mo maayos lahat ng bagay. May mga ibang bagay, mga sira talaga. Bumawi ka na lang sa ibang paraan. Halimbawa, katulad sa akin, etong buhok ko na to, eto na talaga yun ever since. So, alam ko sira ito. Alam kong hindi ka tiwa-tiwalang klase ng putang ina mo. Nawala na naman yung zoom ko. Nawala na naman ang zoom ko. Connecting the dots. Okay, ulit-ulit tayo. Ulit-ulit. Ba't kaya nagka-crash yung Zoom? Sana all nagka-crash, no? Sana all nagka-crash. Wala. Connecting muna tayo sa Zoom. Zoom. Connecting. Anak ng patola naman talagang Zoom to. Dali nga, ulitin nga muna natin. Ay, nako. National. Nako po, internet talaga yung problema.
Ang bagal mag-load, oh. Ano mo na, boss? Wag na pakialaman, brother. Okay na yan. Tatapusin ko na lang naman to eh. Huling tanong na lang yun. Tapos i-dismiss ko na itong mga to. Slow connection. Anyways, hanggang dito muna ako. Magbabawas muna ako ng iba para ma-end ko na muna yung iba.